restoration. Ilan po ba sa atin yung kailangan ng restoration? Yung mga time na nanghihina tayo, mga time na parang alam niyo yun, hindi natin alam kung ano yung gagawin and parang ang bilis-bilis natin na mamroblema, ang bilis-bilis natin ma-weigh down, ang bilis-bilis natin na parang alam mo yon, parang nasaan na yung joy ng ating salvation, 'di ba? Nasaan na um, yung joy nung na-receive natin siya the first time. Natatandaan niyo pa po ba kung paano niyo tinanggap yung salvation? 'Di ba? Hallelujah, Jesus. So, nung time na yon that I was lost and lahat naman po tayo dito bago tayo katagpuin ng Diyos, ang iba sa atin ay matitindi yung mga pinagdadaanan and habang naririnig ko 'to sa mga patotoo, 'di ba, sa mga patotoo ng mga, kapatiran na kung ano yung pinagdaanan nila bago nila makilala si Kristo, 'di ba? May iba dito na nagdaan sa rape, may iba na, nagdaan sa abuse, may iba na ah, merong tangkang pagpapakamatay at marami pang iba, 'di ba? Pero in-encounter tayo ng Diyos, dumating siya sa tamang oras, 'di ba? Hallelujah, Jesus. And totoo na His timing is always perfect, 'di ba? So, kinatagpo niya tayo sa oras na, ah, nangangailangan tayo, sa oras na handa na tayo at bukas na ang ating mga puso. And nasaksihan ko yon kung paano in-encounter din ng Lord yung aking mga mahal sa buhay, 'di ba? Nung time na pakiramdam nila ay mag-isa sila, nung time na pakiramdam nila ay wala na talagang pag-asa, 'di ba? Nasa bingit ka na ng kamatayan, 'di ba? Pero andito ang Diyos, 'di ba? Naghihintay lang siya na para tanggapin mo at bukas bukas palad siya na para papasukin ka, 'di ba? At ito yung mga time na lost ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung meron pang kapatawaran, 'di ba? And, napakabigat sa akin nung mga panahon na yun kasi yung alam mo yung malayo ka sa Diyos, 'di ba, nagsisimba ka every Sunday pero yung puso mo, eh, parang parang alam mo yun, nasaan ang Lord, 'di ba? Gustong-gusto ko na siya, miss na miss ko na siya, 'di ba? So, hindi 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 gano'n kadali 'no, lalo na kapag sabi nga is, paano nila malalaman kung walang magpapahayag, 'di ba? Eh, walang nagpapahayag, 'di ba, walang nagpapahayag, 'di ba? Pero God's timing is always perfect. Kinatagpo ako ng Diyos kung kailan akala ko wala na kapatawaran ko sa kasalanan. Kinatagpo ako ng Diyos sa oras na alam niyo 'yun, mag-isa lang ako at wala akong mapagsabihan, 'di ba? Uma-attend ako ng church pero takot ako na malaman nila kung ano yung kasalanan ko at takot ako na mahusgahan, takot ako na, ah, baka mamaya, eh, yun nga wala ng kapatawaran, 'di ba? Pero ayun nga, in-invite kami ni GJ, eto yung kapatid ko po 'no, praise God na nagpre-present kayo ng mga slides. In-invite kami sa Cuneta Astrodome. Ay sorry hindi, sa ano 'to, sa Sky Dome, sorry. Ayun, sa Sky Dome North EDSA, yun ay Japanese, Korean, Filipino Friendship Day. And doon ay, merong mga pinadala ang Lord na ano, na para magpahayag ng mabuting balita. And nung marinig ko na hindi pala na minana pala natin yung kasalanan at wala tayong magagawa para bayaran yung ating mga kasalanan. Pero maniwala lang tayo at tayo ay maliligtas. Napakasarap sa akin nun na sobrang laki ng pag-asa na alam niyo yun, masayang-masaya ako na meron palang kapatawaran. Kasi ang hirap po malayo sa Diyos, ang hirap na malayo kay Jesus, 'di ba? Sabi nga is, "Apart from God, we can do nothing." At nung mga time na yun, eh, wala naman akong alam na kahit ano tungkol sa pagiging born again, 'di ba? Pero masayang-masaya lang ang puso ko. Masayang-masaya lang na merong nagmamahal sa akin na Diyos, merong tatanggap sa akin na Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, 'di ba? Merong Diyos na hindi tayo hinuhusgahan, may Diyos tayong malalapitan at may Diyos na, marami siyang chances na ibinibigay, 'di ba? Marami siyang chances na binibigay na para makakilala tayo, para maipa-experience niya sa atin yung pagmamahal niya, yung pagmamahal na uhaw tayo na ma-receive galing sa mundo. Pero merong isang Diyos na nagmamahal sa atin at handang-handa siya ibigay yon, 'di ba? Kaya ang bawat isa po sa atin ay, na nakatanggap ng kaligtasan, 'di ba?
At ngayon may mga time na parang nawawala, 'di ba, nawawala ng excitement, parang masyado na tayong busy sa mga pinagagawa natin, 'di ba? Meron lang tayong panandalian na parang minsan 'pag nag-worship tayo ramdam na ramdam natin tapos right after nun parang wala na naman, 'di ba? Pero ayun nga po, ito nga daw po yung sikreto sa joy ng ating salvation. Ito po, yung joy ng ating salvation, it is fueled by, to your restoration, 'di ba? Yung restoration na yun, bakit kailangan i-restore, 'di ba? Restoration is something na, ibalik sa ayos, 'di ba? Ibalik sa ayos, good ayun, good evening po, Sis Selena, ayan. Welcome po, Sis Eds, welcome po, Sis Jerlyn, ayan, praise God po, ayan. So, ayun po ang topic po natin ngayong gabi ay joy of, your salvation is fuel to your restoration. And kanina po na-share ko po na kung paano po ako kinatagpo ng Diyos. Kinatagpo ako ng Diyos ng time na akala ko wala ng oh, amen, Christ evening po. Kinatagpo ako ng Diyos kung kailan pakiramdam ko na wala ng tatanggap sa'kin, wala ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at yung pakiramdam ko na mag-isa lang talaga ako. At ang bawat isa sa atin po dito ay may iba-ibang paraan na kung paano kinatagpo tayo ng Diyos, 'di ba? Yung nga na-share ko po kanina, yung iba dito kinatagpo ng Diyos ng mga oras na, ah, may sakit sila, yung iba yung mga oras na magpapakamatay sila, yung iba, may mga time na sila ay, nakaranas ng rape at ng iba't iba pang abuse, 'di ba? Pero alam niyo nung marinig ko si Sister Rubilin kung paano siya magpatotoo, 'di ba? Praise God sa kanyang buhay. Na sabi ko, yung ibang tao who would talk about their experience, sabi ko, hindi mo mariringgan ng ganito, pero sa kanyang bawat salita, 'di ba, um, purihin ang Diyos ang lumalabas, 'di ba? Punong-puno ng buhay yung kanyang, mga salita, 'di ba? Even doon sa mga na-experience niya, even dun sa mga naranasan niya, still buhay pa din yung lumalabas, 'di ba? At purihin ang Panginoon sa buhay na totoo na healed, 'di ba, na healed na talaga itong tao nito ay na-restore na talaga, 'di ba? Ang sarap po mag-function kapag ikaw ay restored na, 'di ba? Yung mga hindi na nagha-hang yung PC. 'Di ba, hindi na nagha-hang yung cellphone, maluwag na, maayos na para gamitin, 'di ba? And gano'n din sa atin, nakakapag-function po tayo ng maayos sa ating mga gawain, sa ating mga buhay, sa ating mga trabaho o sa ating mga assignment 'no, ng maayos, 'di ba? Kasi restored na nga po. And 'yun nga po, balik tayo 'no, purihin ang Diyos. 'Yun yung time na kinatagpo niya ako. 'Yun yung mga oras na ano 'to, na-involve ako sa isang tao na, siya po ay, married pala 'no. So, anong tawag dito, and hindi po madali makawala dun sa, relasyon na yun. And pakiramdam ko nung time na yun napakadumi ko, and pakiramdam ko nung time na yun parang parang wala ng pag-asa, parang wala ng tatanggap sa akin, parang alam niyo yun, basta nagpatong-patong na, and marami pa akong iba pang hidden sin na mga panahon na yun 'no. Um, Nagkaroon ako ng addiction online, nagkaroon ako ng, addiction sa flesh, and, um, anong tawag dito, na-involve ako sa iba't ibang tao, and yung time na yun pakiramdam ko na parang napakadumi mo, wala ng tatanggap sa'yo. Pero alam niyo po nung ginagawa yung kasalanan, wala namang realization na gano'n, nag-e-enjoy ka lang kasi hindi mo naisip na kasalanan pala yung ginagawa mo. Hindi mo naisip na may consequence pala yung ginagawa mo at naapektuhan mo pala yung ibang tao. Pero the moment that God allowed it, and, kinatagpo ka ng Diyos, 'di ba? Grabe. Alam niyo po nung sinabi na merong kapatawaran sa ating mga kasalanan at pinadala si Jesus Christ para bayaran yung ating mga kasalanan na yun, na hindi tayo kailangan mag-suffer dun sa mga consequences na yun, dahil yun ay, si Jesus na ang sumalo para sa atin, yung shame, yung blame, yung, yung punishment para sa mga kasalanan natin, 'di ba? At ang kailangan lamang nating gawin ay para tanggapin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sobrang saya po, sobrang galak ng puso ko, at talagang alam niyo yung pong pagtawag ng altar call ay 4 na araw po kami nandun sa Sky Dome, at bawat bawat time na tatawagin,
na sino dito yung gustong tumanggap kay Jesus Christ? Sino dito yung gustong makatanggap ng kapatawaran? Excited po ako na tumayo, excited ako pumunta dun sa harap, 'di ba? Na sabi ko, ako gusto ko siyang tanggapin. Ano, siguro mga pangatlong araw na yun 'no, na tumatayo ako dun, wala naman nagpapaliwanag sa'kin na isang beses lang pala dapat isang beses lang pala dapat tumanggap. So, talagang alam mo yun, pero alam mo yung experience na yun, sabi ko talagang buong-buo sa akin na gustong-gusto ko talaga. Gusto kong tumayo para tanggapin si Jesus Christ. Gusto ko tanggapin yung kapatawaran na yun, na yung joy ng salvation na yun, yung kalayaan na tayo ay pinatawad, na tayo pinalaya sa ating mga kasalanan, 'di ba? Hallelujah. Sa tuwing ano 'no, tuwing kami ay by the grace of God 'no, paminsan po ay, ah, naka-experience na din po na, lumabas para makapag-share ng salvation sa minsan sa ano, sa mga tao na kinakatagpo ng Diyos sa daan, minsan sa overpass, minsan sa basurahan, minsan sa kalye, minsan sa ano, sa hintayan, sa ano, sa anong tawag dito, sa oncologist, mga doktor, 'di ba? Makapagbahagi ka ng ano, ng salvation and nakita mo kung paano bigla na lang umiiyak din yung mga tao, 'di ba? Kasi nakatanggap sila ng kalayaan na nagmumula sa Diyos, 'di ba? Praise God. Nakatanggap sila ng kalayaan, ng pagmamahal, nalaman nila na may nagmamahal sa kanila kahit na nasa kalye sila, hindi sila nag-iisa, um, kahit na siya ay masakit, hindi siya nag-iisa, merong pag-asa at nandun dahil merong Diyos na nagmamahal sa kanila, 'di ba? At merong Diyos na may plano, 'di ba? May Diyos na sa kanya walang imposible, 'di ba? At ilang beses po na nakaka-encounter ako ng mga tao, hindi lahat gusto tumanggap, pero may mga tao na talagang alam niyo 'yun, excuse po, may mga tao na talagang uhaw sila na makilala si Jesus Christ, uhaw sila, um, may iba na alam niyo 'yun, naiiyak din sila, may iba na excited sila na magpatotoo din na kung anong ginawa ni Jesus Christ sa buhay nila. 'Di ba, nasabi ko, ang daming himala ng Panginoon at excited sila na ibahagi, 'di ba? Kasi normally yung mga gano'n na pagre-reach out sa mga tao nagsisimula po 'yun sa, kumusta sila, may prayer request ba sila, tapos 'pag alam na yung prayer request, dun po sila tatanungin. Sa Diyos po walang imposible, pero ang tanong, naniniwala po ba kayo kay Jesus Christ? Tapos dun po ako magpapatotoo na ako ay pinagaling ng Lord sa ano, sa dalawang cancer at sa iba pang mga, sakit. Restore niya yung family ko at kung ano-ano pa and, sa maliikling time po na yon ng pagbabahagi 'no, um mga tao, excited sila. Hindi lahat, pero yung mga tao na ano is mararamdaman mo po talaga at mawi-witness mo po talaga kasi hindi lang naman dahil umiyak sila, pero alam mo yun, naniniwala sila sa Diyos at napakasarap po na makakita ng mga tao na naniniwala sa Diyos, 'di ba? Na hindi lang ikaw yung nabigyan ng himala, hindi lang ikaw yung naka-experience kay God kasi it is something na ang hirap ipaliwanag na nararamdaman natin, 'di ba? Na meron tayong Diyos, 'di ba? At yung joy na nandito sa puso natin nagmumula sa Kanya, 'di ba? Yung joy na hindi makukuha ng kahit sino, na kahit sa gitna ng unos, kahit sa gitna ng bagyo, 'di ba? O kung ano man yung pinagdadaanan ng pamilya natin, kayang-kaya nating isigaw, 'di ba? Kayang-kaya natin mag-rejoice sa gitna ng problema, kayang-kaya natin mag-worship, 'di ba? And sabi ko every time na may GMAT, sabi ko parang ano ba yung nararamdaman ko? Parang yung iba excited sila na magturo, excited sila gumawa sa Lord. Sabi ko, "Nasaan na yun?" Sabi ko, "Bakit napalitan na ng iba?" 'Di ba, ibang emosyon. And I thank the Lord na ibinaba niya itong topic na 'to kanina ano, kanina medyo sabi ko parang kasi iba po yung topic na na ginawa nung una tapos kanina na-impress po ito at pagkagising ko narinig ko baguhin. Ang sabi ko, revise, ayan buo. Ayun, pero sabi ko lagi katulad ng lagi kong sinasabi 'no sa mga tao na kailangan naming umulit uli ng gawain 'no. Lagi ko sinasabi, "Praise God, may time pa po."
'Di ba, praise God, ayan. So sabi nga 'di ba, do not complain, ayan. May mga bagay na kailangan tayong i-sacrifice pero andun po yung do not complain, 'di ba? At masarap po gumawa sa Diyos kasi mahal natin siya. 'Di ba, hallelujah. And yun sa pagmamahal natin, it fuels, 'di ba, yung mga gawain natin, 'di ba, na excited tayo. Bakit? Kasi yung ginagawa mo para sa Lord, eh, hindi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, though na mahalaga, 'di ba? Halimbawa, katulad ni Beshi o katulad ni Pastor, 'di ba, mga mahal ko yang mga yan and excited ako kapag meron akong maliit na bagay na magagawa para sa kanila and sila din naman ay, very much willing 'no, pero iba pa yung excitement kasi ginagawa mo po yun para sa Lord, eh. So, ah, whether na nabigay mo yung ano, yes po, sorry, bigla kasi ako sinipon dahil yung sa worship kanina, ayun. Praise God, sorry. Ayan, so, ayun po 'no na ang sarap po magbigay kasi nga 'di ba naglilingkod tayo sa Diyos na minamahal natin, sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat, sa Diyos na, ginagawa tayong ganap sa Diyos na patuloy na pinababagyo, 'di ba? Pinababagyo ng Diyos yung mga pagpapala sa ating mga buhay. Ang sarap po ma-experience na tayo ay anak ng Diyos. Ang sarap po na ma-experience yung restoration na sa Kanya lamang nagmumula, 'di ba? Kanino kanino galing yan? Galing sa Diyos na nagmamahal sa akin. At one time natanong ako, may nagtanong sa akin na, "Kailangan ba umiyak kapag nagpe-pray?" Hindi mo mapigilan, eh, kasi napakasarap magpuri sa Diyos, 'di ba? At minsan talagang alam mo 'yun, sobrang lakas ng kanyang presensya na talagang talagang parang alam mo 'yun, parang may gripo ka sa mata, 'di ba? Pero ninanamnam mo lang, 'di ba? Ninanamnam mo lang kasi napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Ayan po, praise God. Next slide please. Ayun. So ngayon pong gabi, ito po yung ibinabang message niyo, "The joy of your salvation is the fuel to your restoration." Number one po is the secret of joy of your salvation is your relationship with Jesus. Kumusta po ba ang ating relasyon kay Jesus? And number two naman po, to maintain the joy of parang naiba yung tinype ko dito, parang hindi ito pero sige, to maintain and sustain the joy of your salvation, take care and nurture your relationship with Jesus. 'Di ba, kumusta po ba? Naiingatan pa po ba natin yung relasyon natin sa kanya? Number three, rekindle the fire, 'di ba? Rekindle the fire. Kumusta po? 'Di ba, nagbabaga pa ba? Umaapoy pa ba yung ating relasyon sa kanya? Number four, 'di ba? Kasi kung nag-aapoy pa yan ay excited ka na gumawa para sa Lord, 'di ba? Despite ng trabaho, despite ng mga challenges, 'di ba? Hindi mawawala yung desire natin to serve God, hindi mawawala yung desire natin na para umabot ng kaluluwa, 'di ba? Hallelujah. Number four, rely confidently on the Holy Spirit, 'di ba? Yung Holy Spirit sa ating mga buhay, 'di ba? Kinakausap pa ba natin siya, 'di ba? Hallelujah. Kumusta po ang relasyon natin, 'di ba, sa Holy Spirit? Number five po, do the works. Pinakikinggan pa po ba natin siya, 'di ba? Kasi ang Holy Spirit ay palagi namang nandiyan, reminding us kung anong kailangan nating gawin, teaching us. Pero ang tanong, nakikinig pa po ba tayo sa kanya, 'di ba? Kasi the more na nakikinig tayo sa Holy Spirit, the more po na, very much alive siya sa ating mga buhay. Mas mas mal mas malakas. Number five, do the works of the Father, do the works of Jesus, 'di ba? Kasi, the Father and si Jesus ay isa sila at isa yung kanilang gawain. Sabi nga ni Jesus, ang ginagawa niya lang ay yung gawain ng Ama. Ayun, so next slide please. Ayun, praise God. Sabi po sa 1 Corinthians 6:17, "But whoever is united with the Lord is one with Him in the Spirit." Ayan, praise God. So, ayun po 'no, ah, ayun po. So, tanong kanina is kumusta ang relationship mo, 'di ba? So, sabi nga po dito, ang nakikipag-isa, 'di ba, kay Kristo ay kaisa niya sa Espiritu.
'di ba? The more that we read the word of God, kaya pala, 'di ba? Kaya pala, 'di ba, in-encounter ako kasi hindi naman ako palaging nagbabasa, pero nung in-encounter ako talaga ay napabasa, 'di ba? At may itinuro ang Lord sa akin. And sabi po dito, the more you read the word of God, the more fuel is being produced, 'di ba? Hallelujah, Jesus. So, the more po, 'di ba, na nababasa natin, nalalaman natin yung word of God, nalalaman natin yung mga kaparaanan ng Diyos, nalalaman po natin kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya, yung paraan niya sa mga bagay, yung mga wisdom na yun. Kung paano natin mamahalin yung kapwa natin, 'di ba? Um, may mga time na ang dali naman, parang ang dali lang naman na magbigay ng love. Pero paano kapag na-challenge ka na para ibigay yung pagmamahal na yun, 'di ba? Paano 'pag nakakainis na? Paano kapag hindi na okey yung sitwasyon mo? Paano 'pag nagiging challenging na yung mga bagay-bagay, 'di ba? And, nagiging challenge na siya, naging parang yung sinabi mong I love you kahapon parang ang hirap na bigkasin ngayon, 'di ba? Kasi ang tanging naaalala mo lang ay yung mga nagawa nung tao na yun, 'di ba? Na nakakainis. 'Di ba lalo na paulit-ulit, lalo na kapag pinagsasabihan mo naman minsan, 'di ba? Amen, praise Jesus. Amen. Sa pagbabasa po natin nalalaman natin yung puso ng Diyos, mas lalo natin siyang nakikilala at nakikita natin gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Gaano kalaki yung kanyang mga plano para sa atin, 'di ba? Na prepare niya na from beginning to the end, 'di ba? Hallelujah. Simula nung nasa tiyan pa tayo ng ating mga nanay, 'di ba? Sabi nga um, before you are formed in your mother's womb, I knew you, 'di ba? I have great plans for you, 'di ba? And even hanggang dun sa eternity, 'di ba? Umalis si Jesus Christ to prepare a room for us, 'di ba? And while siya ay nagpre-prepare doon ng room para sa atin, tayo dito ay tini-train din. Sabi nga 'di ba, yung Bible is basic instruction before leaving earth. And gano'n din, bakit ba tayo nasa discipleship, bakit tayo nasa mga fellowship, bakit tayo uma-attend ng mga Sunday service para makinig, 'di ba? Mga conferences, 'di ba? Is all na para mas makilala natin ang Diyos, 'di ba? Para tayo ay ma-prepare, 'di ba? To join, train, release, 'di ba? Na para tayo ay magamit, 'di ba? Magamit tayo sa ano, sa gawain ng Panginoon. Pero bago tayo, fully na magamit sa gawain ng Diyos is tayo muna ay binabago. Tayo muna ay kino-cultivate. Tayo muna ay dapat maging kaisa ng Lord. Kasi paano natin i-introduce ang Lord kung hindi natin siya gano'n kakilala, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Kailangan muna natin siya makilala, 'di ba? At kapag parang halimbawa ganito, isang produkto, 'di ba? Merong merong isang nag-comment na kapatiran dati doon sa aking patotoo, sa aking testimony, and sabi niya doon is, um, ano, may dalawang napagaling ng gamot na 'to, may dalawang, napagaling taga-Lagro sa cancer, i-ano mo ko, i-refer mo ko. Sabi ko kay nanay, "Paano paano ko ire-refer?" Sabi ko, "Eh, hindi naman ako yung gumaling dun sa produkto na yun." 'Di ba? Sabi ko, sabi ko, eh, hindi ko ma-grasp na sabi ko, "Paano? Wala akong masasabi tungkol sa produkto." 'Di ba? Kasi hindi ko alam, wala akong alam. Kapag nga ano, ah, merong mga nagmi-meet tapos nagtatanong sila, "Paano ka gumaling?" Tapos ishi-share po nila yung kanilang healing journey. Wala po akong ma-contribute kasi hindi po ako sa gano'ng paraan na gumaling, 'di ba? Pero mabuti po ang Diyos, 'di ba? Sa lahat ng oras at pagkakataon, sa bawat chance na binibigay niya sa atin na mas makilala siya, mas ma-transform tayo, and na mag-manifest siya sa ating mga buhay, 'di ba? Sa ating patotoo na galing sa Diyos, 'di ba? And ayun nga po, iba-iba yung way. Pero ayun, katulad po ng produkto na yun na gusto niya i-introduce, ang magagawa natin para ma-introduce natin si God ay kilalanin siya. So, dapat kilala natin yung ini-introduce natin, 'di ba? Sino ba ang Diyos sa buhay mo, 'di ba? Sa akin, siya ay healer, siya ang aming protector, 'di ba? Kanina nagpapasalamat ako sa Lord, sabi ko, "Lord, thank you. Sinagip mo yung buong pamilya ko. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng pag-asa." Napakasarap po na
malaman ng yung mga kapamilya ay ligtas na, 'di ba? Though na pina-process pa sila ng Lord, andoon ang pangako ng Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako na believe you and your household will be saved, 'di ba? And ayun po na alam niyo yon, ang mga nagtitiwala ay hindi nabibigo at talagang truly nothing is impossible with God. Siya yung gumagawa ng lahat ng paraan, 'di ba? Excuse me, ayun. So, kaya ko naipapahayag kung sino ang Diyos sa buhay ko ay dahil po nagpakilala siya at yun po ang tinanggap ko na siya po ay healer, siya ay savior, siya ay, redeemer, siya ang aming rock, our fortress and salvation na alam niyo yun, hindi ko kayang tawagin ang Diyos sa isang pangalan dahil lahat siya, eh, complete package siya, eh, 'di ba? And talagang prepare niya na lahat para sa atin and napakasarap po maging anak ng Diyos, 'di ba? Na hindi tayo kailangan mahirapan, kaya lang hindi pa natin alam yung paraan ng Diyos, kaya nahihirapan tayo, 'di ba? Sabi nga po 1 Peter 5:7 is cast all your anxieties to the Lord, 'di ba? Because He cares for you. God cares for us kaya gusto niya mabasa natin, marinig natin, mas makilala natin siya even sa mga experiences na inaalaw niya sa ating mga buhay na para dalhin tayo na mas makilala niya, mas mapalapit sa kanya, 'di ba? Inaalaw niya 'yon para sa atin, 'di ba? And the more, eto po, the more that we read the word of God, the more fuel is being produced, 'di ba? Sabi nga po, 'di ba, faith comes from hearing and hearing the word. Sabi po dito, you become one with God in words and actions, 'di ba? Kasi yung parang halimbawa yung spiritual father natin, 'di ba? Nakikita natin, ganito, ganito sila yung tagapanguna natin na sinusunod natin, 'di ba? Paano kung makakapagreklamo? Eh, hindi naman siya nagrereklamo, 'di ba? Basta merong gawain, 'di ba? Kahit na puyat, kahit walang kain, 'di ba? Kahit na, ah, kailangan umagang-umaga, kahit pagod, 'di ba? Kahit galing sa ganito, sa ganyan, 'pag kailangan mo ay nandun siya, 'di ba? Ngayon merong mga tao by the grace of God 'no, na may pinadala ang Lord na minsan lumalapit ng alam mo yun, wala ka pa nga kahit toothbrush, eh, 'di ba? Na lumalapit sila dun sa oras na yun, 'di ba? And paano ka magkakapagreklamo, 'di ba? So, yun yung sabi ko, "Thank you Lord," kasi sabi ko mo yung, you're molding us into your image, 'di ba, na yung pagrereklamo namin unti-unti nati-trim, 'di ba? Kasi nakakahiya palang magreklamo, 'di ba? Ang Diyos nga, 'di ba, meron ba tayong parte ng Bible na nabasa na nagreklamo si Jesus Christ? Wala, 'di ba? 'Di ba, hallelujah Jesus. Kasi nga, 'di ba, sabi nga is do not grumble, 'di ba? Do not grumble. And kung tayo ay gumagawa tayo ng merong joy, 'di ba, sa ating mga puso, walang reklamo, eh. Ano ba yung kaya mong tiisin dun sa para sa mga anak mo, 'di ba? Para sa mga anak mo, ilang magulang yung hindi kumain, ilang magulang yung nalipasan ng gutom. Meron akong alam na tatay na kung saan is grabe siya magsakripisyo sa kanyang anak. Yung dapat hindi ka magfa-fasting pero no choice ka kasi wala kang maipakain, 'di ba? Eh, nagtitiis siya na malayo sa anak niya ng ilang taon para lang makapagpadala, 'di ba? Sabi ko, kasi hindi naman kami nag-start na okey na lahat, eh, 'di ba? Sabi ko, ilan kaya yung meal na hindi na hindi kumain ng daddy ko, 'di ba? Kasi hindi siya mareklamo, eh, 'di ba? Sabi ko nga nung nakaraan, sabi ko is ay sa kabila ko pala na-share yun. Ay hindi, parang dito, sabi ko nga is sabi ko, sa haba ng mga biyahe namin 'no, may mga time na katulad nun na nagawi kami ng Naik, Cavite, medyo malayo. Eh, taga-far view nga kami, 'di ba? So, sabi ko at yung mga galing namin na Makati, mga may inasikaso po, wala akong time na narinig na nagreklamo ang daddy ko, 'di ba? So, sabi ko, "Ang laki palang tulong," sabi ko, "na hindi nagrereklamo." Ang gaan palang kasama nung hindi nagrereklamo, hindi lang kasi masakit sa tenga, kung hindi pati ikaw napoprovoke ka na magreklamo din, 'di ba? Pero kapag gano'n mahihiya ka pala na magreklamo, 'di ba? And isa 'to sa mga character ni Jesus Christ, 'di ba? At kung tayo ay follower niya dapat nakikita din po ito sa atin, na we become one with God sa words at saka sa actions, 'di ba? Na dapat parang, ay may sasabihin ka pa, dapat
dapat magpaparinig ka pa, 'di ba? Kasi gawain ko 'yan, eh, 'di ba? Oo, sumunod ka nga, gumawa ka nga, pero alam mo 'yun sa loob mo kumukulo. Meron kang parinig na nasasabi, 'di ba, na kailangan mo ba talaga na i-take note 'tong bagay na 'to, 'di ba? So 'yun nga, taming the tongue 'no, praise God na unti-unti po tayong binabago, unti-unti nati-trim yung mga bad character natin, 'di ba? Ano ba 'yan? Ayun, praise God po 'no. Only by God's grace alone po na binabago tayo, nababago tayo, nagpapabago tayo. Dahil on our own hindi natin ito kaya, 'di ba? Not by might, not by power, but by the Spirit of God, 'di ba? Become one with God, 'di ba? In action, sorry. Ayan, praise God. In actions, 'di ba? In actions, in words, being produced dito sa puso natin, 'di ba? Being cultivated by the word of God, 'di ba? Faith grows out of our comfort zone. May mga bagay na, alam mo 'yun, naririnig ko 'to madalas, excuse po, naririnig ko 'to madalas sinasabi na, ano 'to, na parang nagpapakatotoo lang naman sila, na valid naman daw yung nararamdaman nila. Yes po, pero, sa tao 'yun, 'di ba? Sabi nga, "If any of you wants to follow me must first deny himself, take up the cross and follow me." 'Di ba? So, paano ba natin susundin si Jesus, 'di ba? Sabi po dito, faith grows out of our comfort zone. Hindi po lahat ng gawain ng mission ay komportable, 'di ba? May mga time na, um, tayo ay ipapadala sa bundok, sa ano, sa gitna ng bukid, 'di ba? Minsan sa kalsada, ayun. And sorry po, ayun, excuse po, ayan. So, may mga time na ipapadala tayo out of our comfort zone, 'di ba? Sa totoo lang hindi po ako sanay mag-commute ng malayo, 'di ba? Kaya nga sabi ko hindi ako puwedeng humiwalay kay nanay o kaya kay Jerlyn, kailangan may kasama ako, 'di ba? Pero feeling ko naman kaya ko na, 'di ba, na mag-commute ng ano, ng limang limang sakay, 'di ba? So, basic lang naman yung ano, kasi medyo nagamay na, kasi ilang beses na rin naman kami pumunta. Pero I thank the Lord po 'no, I thank the Lord dun sa grace niya na hindi po tayo mag-isa sa journey natin sa faith. Meron po tayong mga pinadala ng Lord na makakasama natin, 'di ba? Hallelujah. And talaga wala po talagang dahilan, 'di ba? Wala tayong excuse, 'di ba? Sabi nga is for the meantime, puwede tayo na anong tawag dito, na yung talagang talagang matindi talaga yung sitwasyon 'no. Kasi kanina meron akong napanood na kung saan meron siyang insight tungkol dun sa sinabi nung isang kapatiran na, ano 'to, na parang dapat pumunta ng church kahit na bumabagyo, gano'n. And hindi naman po ano, kumbaga, okey lang naman po yun, 'di ba? Pero yun nga po, iba-iba po na sitwasyon yung iba't ibang lugar, 'di ba? So, anong tawag dito, pero purihin po ang Diyos na meron pong online, 'di ba, meron pong online na naka-attend tayo at na-receive natin yung mensahe na yun. Pero talaga, sabi ko talaga kay nanay, sabi ko, "Parang iba," sabi ko. Kasi nga nasanay na kami dun sa church, eh, 'di ba, na pumupunta 'pag gano'n yung mga pamilya namin. Kaya nga excited kami ni nanay kapag pumupunta kami ng Kupang, 'di ba. Kasi sabi ko, "Like andun yung pamilya namin, eh," sabi ko. Yung parang alam mo yun, hindi kumpleto yung isang linggo mo. Palagi naman tayong magkakasama dito, 'di ba? Minsan nga may tanghali magkasama pa tayo, 'di ba, online. Kasi nagtuturo si papa sa pastoral planters, 'di ba? Pero alam mo yung kulang talaga, talagang nung Sunday talaga sabi ko hindi ako nakapunta sa church, 'di ba? Parang parang ang bigat, gano'n, 'di ba? Pero praise God po, 'di ba, kasi malapit na naman ang Sunday. 'Di ba, malapit na naman ang Sunday at ang mga kapatiran galing sa probinsya ay ating makakasama, 'di ba? We're excited to have, Prophet Nehemiah and si Brother Brian, 'di ba? At kung sino pa man yung ipapadala ng Lord, 'di ba? We're just excited na tayo ay magkasama-sama muli at isa po ito sa mga kalooban ng Diyos 'no, na tayo po ay magtipon, tayo ay magsama-sama. Ang sarap po na we are on perfect harmony, na tayo ay nagkakaisa, 'di ba? And only truly by God's grace alone po ano, na yung heart natin is being cultivated by the word of God.
'di ba, na tayo ay maging isa and yun nga po, going out of our comfort zone kahit hindi po gano'n kadali 'no, lalo na medyo biggy tayo, nakakahingal po talaga pero alam mo yon excited po 'di ba, excited pumunta 'di ba, kasi andun yung family ko, andun ang presensya ng Diyos at ang sarap magpuri ng sama-sama 'di ba? Kahit na minsan maraming beses po talaga walang tulog pero excited pa rin po kasi sabi ko, "Ay gigisingin ako niyan, gigisingin ako ng Lord ng ganitong oras," sabi ko. Kasi ano, nagpre-prepare na kami 'di ba? Pauwi na kami dun sa bahay namin sa Kupang. Sabi nga ni Prophet Nehemiah, sinabi daw ni Papa na yung bahay ni pastor ay bahay ng lahat kaya at home na at home po talaga kami. Ayan, praise God. So, ibig sabihin may bahay kami sa Kupang, praise God, ayan. So, puro kuwan pa siya. Ayan, so anyway, ayan po 'no, masarap po na anong tawag dito, we are being cultivated by God, hina-humble niya tayo, 'di ba? And gano'n din yung ating pananampalataya grows, 'di ba, out of our comfort zone kahit na walang tulog, 'di ba? Siguro kung nangyari 'to dati baka puro dahilan tayo, wala akong tulog, 'di na ako pupunta ng church. Pagod ako, saka na lang, 'di ba? Sunday ngayon ako maglalaba, eh." Hindi naman po sa panghuhusga pero may mga time po na, gano'n din yung mga bakit ko alam, kasi yan din yung mga alibay ko dati, 'di ba? Pero purihin po ang Diyos, 'di ba, na tunay nagbabago sa atin, 'di ba? Hallelujah Jesus, na tinatanggal niya yung alibay natin, 'di ba? Sabi ko nga dati is alibis are lies, 'di ba? Hallelujah. So, ayun po 'no, patuloy tayo na binabago ng Diyos at napakasarap po ng pagbabago na yun, 'di ba? Yung joy na yun 'di ba na, the joy of our salvation na kasi mahirap po gumawa kapag napipilitan 'di ba? May mga pagkakataon siguro na, hindi ano ba, willing naman tayo pero limitado. Bakit? Kasi nag-iisip tayo ng budget, nag-iisip tayo ng pagod, nag-iisip tayo, "Ay meron pa kasing gawain na ganito, gano'n," 'di ba? So ang daming nagpa-pile up sa atin. Pero ano ba yung drive na para hindi ka puwedeng mapigilan na para gawin yung pinapagawa ng Lord sa'yo, 'di ba? Hallelujah. So yun nga po 'no, the joy of our salvation, hallelujah. Ayan po is the fuel to our restoration. Ang sarap pong gunitain na kung paano nagsakripisyo si Jesus Christ para sa atin, paano niya binago yung buhay natin, paano niya tayo kinatagpo, paano na patuloy siya gumagawa, nagwo-work na para tayo ay ma-mold unto His image. Napakasarap po mahalin ng ating nag-iisang Panginoon, 'di ba, ang ating Diyos, 'di ba, hallelujah. So ayun po, next slide please. Ayun, God wanted us to be restored, 'di ba? 'Di ba ang sarap po kapag restored kasi halimbawa pumasok ka sa trabaho pagkatapos ikaw ay pagod, ikaw ay inaantok, ikaw ay parang iba yung nararamdaman. Pero alam mo yun, kapag halimbawa restored ka, 'di ba, parang bago, 'di ba? May excitement ka, meron kang, joy sa iyong paggawa na matapos yung iyong gawain, 'di ba? Na mai-present mo yung best mo. Kasi ang sarap po talaga magbigay ng best, 'di ba? Lalo na sino ba yung pinaglilingkuran natin, 'di ba? Ang Diyos na tapat sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, 'di ba? Ang Diyos na gumagabay sa atin, 'di ba? At Diyos na patuloy na bumubuhos, 'di ba? Sabi nga, His goodness is following me, 'di ba? Hindi lang ako, lahat po tayo, 'di ba? Praise Jesus. So God wanted us to be restored, 'di ba? Bakit? Kasi love niya tayo, ayaw niya tayong nahihirapan, 'di ba? That our obedience becomes our joy, 'di ba? Nasaan na ba yung joy sa ating pagsunod, 'di ba? Hallelujah. So may mga time 'no, nagiging challenging yung ano, yung weather, yung situation, yung mga tao, 'di ba? Pero let us remind each other po, 'di ba? Hallelujah Jesus, na yung joy ng paggawa, 'di ba? The joy of our salvation is the fuel to your restoration, 'di ba? Hallelujah Jesus. That we are excited to follow, to do the works of the Father. 'Di ba, sabi ko nga po kanina 'di ba, walang hindi kayang tiisin ng magulang, yung talagang magulang na nagmamahal 'di ba? Wala silang hindi kayang tiisin para sa anak nila, hindi sila kakain 'di ba? Yung trabaho nila, gaano ba kahirap 'yan 'di ba? Mag-o-overtime 'yan para mabayaran lang yung tuition mo,
para lang merong maipadala, magtitiis 'yan, 'di ba? Minsan nagdodoble work pa. May kakilala po ako na, yung kaibigan niyang seaman is pinapadala ng buo sa kanyang, ano 'to, sa kanyang, anong tawag dito, sa kanyang family yung pera and alam mo yun, wala siyang panggastos para sa sarili niya, ginagawa niya po, 'di ba? Malaking tao yun, pero naglalaba yun para sa mga kasamahan niya para lang 'wag mabawasan yung kanyang pinapadala. At marami po dito halos hindi na kumakain. Yun ngang kakilala kong tatay na yun, may mga time pa na wala siyang pambayad sa apartment nung bumalik siya uli dun sa bansa na yun, wala siyang pambayad sa apartment at yung mga gamit niya ay nasa labas. Tapos wala po talagang budget sa pagkain, even yung pamasahe niya is inutang pa. Kumakain po siya ng tira-tira nung nakalagay sa ref nila, 'di ba? Malaking kumpanya yun, mayaman na kumpanya, pero ang natatanggap niya po ang kinakain niya, 'di ba? Para for the sake po na makapagtrabaho siya muli, para may mapadala siya sa pamilya at mga ampon niyang bata. Yes, nag-ampon po siya ng bata ano, ah 6, excuse po. 6 po yung ano, yung inampon niyang bata nung time na yun, 'di ba? Praise God nakatapos na yung iba ngayon. Pero gano'n po yung kayang tiisin ng mga magulang para sa kanilang mga anak, 'di ba? At gano'n din nalabis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, 'di ba, na pinadala niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ gaano kadami yung tiniis niya para sa atin, 'di ba? Dahil mahal tayo ng Diyos, 'di ba? At ito ay hayag sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po is, His goodness follows us, 'di ba? And na tayo ay na-redeem na. Paano bang proseso tayo na-redeem? Kung nakikita natin yung sakripisyo ng ating mga magulang, kung nakikita natin yung sakripisyo ng mga kakilala natin, what more yung suffering, yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. At dito nabigyan tayo ng kalayaan, dito nabigyan tayo ng kapatawaran, dito patuloy tayo, 'di ba, na binibigyan ng Diyos ng pag-asa, patuloy niya tayo binabago, 'di ba, being molded into His image and patuloy po na ah, He is working behind the scenes, 'di ba? He's working in us and through us to both will and perform, 'di ba? Na para tayo ay magamit din, 'di ba? Pero paano tayo gagawa kung nawala na yung joy ng salvation sa atin, 'di ba? Sabi nga po dito, the joy of our salvation is the fuel to your restoration, 'di ba? Kailangan natin ng restoration, 'di ba? Para mas magamit pa tayo ng Lord, para mas makapag-function pa tayo. Imagine paano ka naman magpapalakas ng isang tao kung ikaw ay nanghihina, 'di ba? Hallelujah Jesus. Paano ka na mag-e-encourage o paano ka, gagawa para sa Lord kung ikaw ang kailangang i-encourage, kung ikaw ang kailangan na palakasin, 'di ba? Hindi ko po sinasabi na bawal na manghina o hindi puwede ito, 'di ba? Pero bilang po lingkod ng Panginoon, 'di ba, God is reminding us today, hallelujah, lalo na po ako na, importante po, 'di ba, importante po na sa ating paggawa, sa ating pagsunod ay hindi po nawawala yung joy ng ating salvation. Kasi ito po yung nagfu-fuel, 'di ba? First time ko makita si Pastor Carl, hindi hindi pala first time, nagkita na kami sa Lagro, pero first time ko po na makarating ako ng Kupang noon ay nakikita ko si Papa, hindi pa niya ako anak nung time na yon. Outsider pa. Anong tawag dito, mid-year yun, eh, tama mid-year. Tapos sabi sabi ko sa kanya, sabi ko, "Pastor hindi na po kayo dapat yung gumagawa niyan, 'di ba? Gusto kong kunin yung ginagawa niya sa kanya or gusto ko siguro merong tumulong sa kanya at least 'no." Kasi from the morning nakikita ko siya, from decorations. Nung isang araw nag-i-scan-scan ako ng mga picture at nakita ko po dun 'no, na, ah, sila sila prophet ay ano na, nakabihis na sila, may hawak na silang mic, nagpa-practice sila ng kanta. Ta's nakita ko sa gilid nung picture, video pala yun, eh, nakita ko sa gilid si Papa naka-t-shirt parang ayun, 'di ba? So, kasi sobrang aga, punong-abala si pastor, 'di ba? So, from decorations hanggang dun sa ano, umuwi siya pansamantala, 'di ba, during service kasi may iba naman na, mamumuno sa service. Ang naka-assign nun na speaker ay si Prophet Nehemiah, praise God. Tapos, habang siya ay nandun sa bahay ay may mga inaasikaso pa din siya at itong siya ay nagpuyat, ang daming niluto niyan, 'di ba? Tapos right after nun nung pagpunta niya, eh, naka-ano na, parang walang nangyari, propesyonal, 'di ba? Naka-coat, 'di ba? Naka-pormal ang pastor, 'di ba? At
siyempre tiis ito dahil hindi aircon yung ano, medyo mainit, 'di ba? Pero yet hindi mo maaawat sa paggawa, 'di ba? So, inasikaso niya yung mga pagkain, 'di ba? Inasikaso niya yung pagkain para sa lunch, 'di ba? Siya yung nagluto, nag-asikaso din siya nung mga sa pagpapakain and, siya din yung speaker uli, 'di ba? So, siya yung gumawa sa umaga, siya yung nag-asikaso, nagluto ng mga pagkain, siya yung nag-ayos nun, tapos, speaker din siya, 'di ba? So, sila ay speaker, so right after magpuri, right after na, ano 'to, nag-ano 'to, nag-service, ano na, pansamantala na nandun lang sila sa gilid, 'di ba? Tapos right after nun ay nakita ko nung ano na, nung uwian na, eh, di medyo nag-host-host pa sila doon, 'di ba? Kasi merong mga pamigay. Tapos nung uwian na nakita ko si pastor meron siyang hawak na black na plastic bag. Siya pa yung nag-aayos nung ano, sa trash bin, ayun. Tapos bukod dun, alam mo hindi siya talaga maawat. Andun siya nagliligpit nung mga dadalhin pauwi, 'di ba? 'Di ba, hallelujah. So ganito, ganito yung, ayun, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya nun, eh. Kasi sabi niya sa akin, sabi ko, "Dapat hindi na po kayo ang gumagawa niyan." Kasi ang alam ko kanya-kanyang assignment 'yan, 'di ba, bilang bilang lingkod din sa church dati ay kanya-kanya po ng assignment 'yan 'no. Pero gawa halos lahat ni pastor. At sabi niya lang sa akin nung time na yun ay, "Kulang pa ito para sa Lord kahit buhay ko." 'Di ba? Yun talaga, praise God sa kanyang buhay 'no, na ano bang irereklamo mo, 'di ba? Eh, merong ibang tao masigit pa yung ginagawa kaysa sa atin, 'di ba? At si Jesus ay nag-sacrifice para sa atin, 'di ba? Hallelujah, na para matamasa natin ito, na para tayo ay makatanggap ng salvation, para tayo ay makalaya dun sa dating tayo, 'di ba? Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, yung akala natin na wala ng chance na para tayo ay magbago, binigyan niya tayo ng pagkakataon, 'di ba? At yun ay dahil sa kanyang sakripisyo, yung kanyang suffering at death on the cross, 'di ba? At alam naman natin 'di ba, actually hindi naman lahat na nakasulat siguro sa Bible bawat detail 'no, ng crucifixion 'di ba? Eh, what more kung halimbawa nandun tayo dun sa lugar na yun 'di ba? Mamaya isa tayo dun sa umawat 'di ba? Excuse me, excuse me. Iyon, so gano'n kalaki yung pag-ibig ng Diyos Ama sa atin 'di ba? At gano'n din yung pag-ibig ni Jesus sa atin 'di ba, para tayo ay tawaging mga anak niya, tayo ay bigyan ng kalayaan, tayo ay bigyan 'di ba, ng kung ano man yung natatanggap natin ngayon. The reason bakit nase-celebrate natin, nakasama natin yung ating mga pamilya, kung bakit na-enjoy natin na umattend sa mga fellowship na ganito is all because yung of His sacrifice 'di ba, at yung plano ni God para sa bawat isa sa atin 'di ba, na tayo ay ma-equip 'di ba, tayo ay ma-correct at napakasarap po na kasama sa purpose ng Lord. Kasama na binabago niya, kasama po na ayaw ko ng umiyak. Ayan, kasama po na patuloy po na hinuhubog niya into His image. Ay napakasarap po na yung ating pagsunod, yung ating paggawa kahit na may kanya-kanya tayong kapaguran at kahit na may kanya-kanya tayong mga, ah, pinagkakaabalahan sa oras po ng time na, tayo ay ano, oras natin na makapakinig, 'di ba? At andito po tayo. Kaya maraming salamat po sa sakripisyo niyo, sa mga oras niyo, sa pagpunta dito, 'di ba? Hallelujah. So, there is ayun ayun po yung drive natin 'di ba? Ano ba yung drive natin bakit tayo nakikinig 'di ba? Dahil lang ba may kakilala tayo dito 'di ba? Hindi, eh. Pero alam mo yun na-cultivate na kasi sa atin na yung ano, yung, pakikinig natin 'di ba? Yung pagsisik natin na mas lalo pa nating makilala ang Diyos. Kasi paano mo siya susundin kung hindi mo naman alam, kung hindi mo paano mo siya ipapakilala kung hindi mo naman siya kilala 'di ba? And you're obeying. Sabi dito, there is a different kind of joy being produced kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. 'Di ba? Naalala ko po one time na nabigla po ako dun sa Kingsmen 'no, bigla nila akong binigyan ng assignment na magde-decor daw ako. Yung pong mga yung ibang magde-decor dun, DIY kasi yun. Nakapag-prepare sila mga 2, 3 weeks ahead, one month, mga gano'n or even more. Pero nung tinawag po ako, parang mga
Halimbawa nagsimbang umaga ako ngayon, simbang umaga kasi yung tawag nun sa'min dun, eh. Um, Tapos ano na, kinabukasan na. Sabi ko, "Anong preparation, anong" may walang budget masyado na ibinigay sa'kin 'no. So sabi ko, "Paano?" 'Di ba, "Paano?" Sabi ko, pero sabi ko, "Para sa Lord 'to." Sabi ko, kaya talagang alam mo yung kahit todo preparasyon, yung mga nasa ano, nag-effort naman tayo ng konti 'no. Nakagawa ako ng kalabaw. Nakagawa ako ng decor na kalabaw tsaka ng bahay kubo, 'di ba, praise God. Pero siyempre compared po dun sa mga talagang hinabi pa talaga nila, detalyado talaga yung mga muebles, yung alam mo yun, kahit nagawa lang siya dun sa dahon ng niyog, yung mga meron talagang nagkarir talaga dun sa kanila. Sabi ko, hindi ko naisip yun, pero alam niyo parang mas mas masaya pa po ako dun sa winner. Bakit? Kasi bago po yun mangyari, pinag-pray ko po talaga sa Lord na sabi ko, "Lord, para sa'yo 'to." Sabi ko, "Gagawin ko 'to para sa Diyos." Sabi ko, "Whether manalo man kami o hindi," sabi ko, "para sa'yo 'to at ibibigay ko yung best ko." Eh, napakasarap po na gawin yung best para kay God. So, kahit na ina-announce yung ano 'no, ina-announce na iba yung nanalo, ganyan. Pero mataas po yung expectations ng mga kasama namin, 'di ba? Nakalimutan nila na one day lang yung binigay nila sa'kin at yung iba ay nakagawa na ng mga hinabi nila at sa iba kasi tulong-tulungan marami, sa'min hindi masyado kasi medyo mga senior na yung aming mga kasama 'no, tsaka kapag lalaki medyo hindi nila gano'n ka-ano yung mga gano'n na decor-decor, hindi lahat 'no. Ayun po, dahil ginawa ko po siya para sa Diyos, napakasaya ko po, daig ko pa yung winner, 'di ba? At ganito po ang nararamdaman natin kung gagawin natin, 'di ba? Sabi nga, "Do it all for the glory of God," 'di ba? Kung tayo ay fueled ng kanyang pagmamahal, kung merong joy sa ating pagsunod, 'di ba? Madaling gumawa, excited ka, hindi yung napipilitan, hindi yung tinatamad, hindi yung maraming excuse, 'di ba? Kapag sumusunod tayo 'di ba, excited tayo and gumagawa pa nga tayo ng effort, eh, 'di ba? Anong paraan tayo gumagawa ng effort? Naalala ko dati yung mga ka-Bible study ko 'di ba? Yung mga ka-Bible study ko kasi ano, um, yung iba sa kanila kasambahay, English dun sa GCF, English siya. So ang ano dun is, ano 'to, tatlong translation, tatlo yung Bible niya. Ay hindi, dalawa yung Bible niya, English, Tagalog, tapos meron pa siyang dictionary. May dictionary pa siya, ayun. So, talagang todo effort, 'di ba? Hindi siya nagtatanong pero gumagawa siya ng effort, 'di ba? Pero okey lang yun sa kanya, 'di ba? Kasi gusto niya yung ginagawa niya, 'di ba? Minsan kahit pinakasimple yung ginagawa natin kung wala naman tayong joy sa paggawa, eh, napipilitan lang tayo, 'di ba? Parang ang bigat-bigat, 'di ba? Para makakaramdam yung mga kasamahan mo na parang utang na loob pa nila sa'yo na, andun ka, 'di ba? Pero kapag po meron tayong joy, 'di ba, kahit na katulad nga ni pastor kanina na nakuwento ko po 'no, praise God sa buhay niya, na kahit nagawa niya lahat, 'di ba, from madaling araw probably walang tulog 'yan nung mga time na yon, 'di ba? Kasi gumawa yan ng biko, nagluto yan ng kung ano-ano, 'di ba, maghapon and yet hanggang gabi, 'di ba, nag-aasikaso pa rin siya at kahit na pagdating sa bahay ay may kanya-kanya kaming mga bitbit 'no, may mga bisita pa sila, ayun. Pero ano po ba ang mensahe dito? Yung mensahe dito is yung paggawa para sa Diyos, 'di ba? Na kung tayo ay manggagaling sa ano, kung meron tayong joy na galing sa ating salvation, sa ating paggawa, 'di ba? Hindi ito mabigat gawin yung sakripisyo natin na, siguro ang iba para makapag-church sila ay, kung halimbawa kung mamamasahe, 'di ba, katulad nga nung ating kapatiran si Brother Robert, may mga time na siya po ay naglalakad, 'di ba? Yung sakripisyo na yun na para makarating sa church, 'di ba? O para merong maidagdag dun sa kanyang, pagbibigay, 'di ba, sa Lord. Kasi bakit niya kayang gawin dun? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung mahirap yung paglalakad pero, dahil nga po na-stroke siya, kung di ako nagkakamali na-stroke po siya, ay medyo tagilid po yung paglalakad at hindi po gano'n ka-convenient and siyempre mainit po sa daan, 'di ba? Pero ayun po, kahit na tinanong ko siya, sabi ko, "Gaano katagal ka naglalakad?" Sabi niya, "Mga ano, mga 30 minutes." Sabi ko, 30 minutes?" Sabi ko, "Layo, Tapos pero alam niyo po, minsan maaga pa siya dun sa amin, 'di ba?
isa siya sa mga unang dumadating at excited pa po siya. Pagdating mo, ibabati lang 'yon, 'di ba? And, maligaya po siya na makisaya, makisalo sa, pagkain na inihanda ng Panginoon para sa kanya sa araw na 'yun, 'di ba? So, kasi po meron po siyang willingness, meron po siyang heart na sumunod. Sabi ko nga kanina ay may mga time na walang tulog, 'di ba? Pero excited po talaga kami na pumunta ng church, 'di ba? Na parang kahit anong mangyari hindi puwede, 'di ba? Talagang kaya sabi ko talagang last Sunday talagang parang feeling ko nalugi ng bahagya 'no? Nalugi ng bahagya na hindi kami naka-attend ng church, 'di ba? Pero may purpose naman po ang Lord, 'di ba? At minsan tayo ay pinapagpahinga niya rin, 'di ba? Pero at the same time po purihin ang Diyos po na kahit online ito ay available at naka-attend pa rin po tayo 'no, na wala tayong ma-miss, 'di ba? Kasi iyon ay ano, gawain ng Panginoon. Sabi nga po, 'di ba, do not miss the gathering, 'di ba? Nakalagay po yun sa Bible na, 'wag nating palampasin yung mga pagtitipon na ganito katulad ng ginagawa ng iba, 'di ba? Na tayo po ay bahagi, tayo ay kaparte ng katawan, dapat nandun po tayo, 'di ba? Hallelujah, Jesus. So you're obeying the one who called you, 'di ba? Ang sarap po nung malaman ko, 'di ba? Nung ma-realize ko doon sa topic na kung saan pinili mo ang Diyos, 'di ba? Na parang sa bawat araw meron siya laging kahati. Minsan maririnig ko tinatawag ako dito o kaya may kailangan akong gawin, meron akong kailangan na na pusa na asikasuhin at kung ano-ano pa, 'di ba, may ibang tao may kailangan sila. Pero yung araw na yun, na ikaw ay umattend sa church kasi nga malayo kami, 'di ba, so parang ayaw pa namin agad din na umalis and siyempre gusto namin maka-fellowship yung mga kapatiran. Pinili mo ang Diyos, inuna mo siya at yung buong araw na yon para lang kay God, 'di ba? Hallelujah. Na pinili mo na parang walang ano, kumbaga na-set aside ko na yang araw na yon. Ibig sabihin yung mga dapat kong gawin on that day, 'di ba? Nakatabi na sila. Kahit na halimbawa may mga nagme-message sa akin na gusto nila ng fellowship ng araw na yun, eh, sorry kasi ano, nakahiwalay na yun para sa Lord, eh, 'di ba? Puwede namang ibang araw, 'di ba? And kung sasama sila sa'kin, 'di nakasama sila sa fellowship, 'di ba? Praise God. So, 'yun po yung ating joy sa pagsunod 'no, na kahit po na tumatawid tayo ng mahahabang footbridge at tayo ay nasa gitna ng initan o ng ulan, 'di ba, ay masaya po, 'di ba? Masaya po, hindi po napipilitan, 'di ba? Buong puso po na masaya at I pray na sa bawat araw ay ganito tayo 'no, ganito tayo na magbigay sa Lord, ganito tayo na magbalik sa Kanya, 'di ba? Dahil ang Diyos na nagmamahal sa atin ay tapat din at ginawa ang lahat para sa atin. Hallelujah. You're doing your purpose, 'di ba? Sabi po kanina, you're obeying the one who called you. At ang sarap po nun dahil naipapahayag mo sa Diyos na mahal kita, 'di ba? Mahal kita kasi sabi niya, "If you love me, obey." So ibig sabihin, kapag ikaw ay naglilingkod dun sa paraan, 'di ba, naglilingkod at ginagawa mo ito para sa Diyos, 'di ba, at ikaw ay sinusunod mo kung ano yung pinapagawa sa'yo, you're doing your purpose, 'di ba? You're becoming one with Him. Katulad ni Jesus, 'di ba, na ginagawa niya kung ano yung inutos, 'di ba, yung gawain, yung assignment sa kanya ng Ama, tayo din gano'n din ang ginagawa natin. At habang ginagawa natin 'yun, we are becoming one with Him, 'di ba? As you do the works of the Father, Jesus and the Father are one, 'di ba? So walang gagawin si Jesus na hindi kalooban ng Ama, tanging kalooban lamang ng Ama. At nandun po yung joy, 'di ba? Nandun yung joy, nandun yung purpose mo, andun yung nararamdaman mo na talagang alam mo 'yun, para sa Lord 'to. Nakaka-excite kasi napapakita mo sa kanya na, "Lord, I love you." 'Di ba? Kahit hindi mo sinasabi yung word na yun, ay naipapakita mo sa kanya. 'Di ba, nawo-worship mo siya in spirit and in truth and nabibigay mo kung ano yung hindi man perfect, pero yun yung best mo, 'di ba? Hallelujah. So, ang sarap po kung sa tao ngang mahal natin, 'di ba, sa pamilya natin, sa anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, gusto natin na ma-appreciate sila at mabigay natin yung best para sa kanila. Puwedeng ito ay lutuin, puwedeng ito ay pag-aasikaso sa kanila para maging convenient sila. Pero ito kasi yung love language ni God, eh. If you love me, obey. At ito yung ginagawa mo sa purpose na yon. Na siyempre, 'di ba, ayaw naman po ng Lord na sabi nga sa ating pagbibigay, 'di ba, sa ating tithes is
ang gusto niya is not reluctantly and not under compulsion, for God loves a cheerful giver, 'di ba? So, paano po ba tayo magkakaroon ng cheerful na pagbibigay, 'di ba? Cheerful na paglilingkod, cheerful na pagsunod sa Lord, 'di ba? So, ito po yung secret doon. The joy of your salvation is the fuel to your restoration. So, kaya po kailangan na ma-restore is because merong dating kalalagayan, 'di ba? So, merong kailangan na maayos, 'di ba? Kaya kailangan ng restoration, 'di ba? Hallelujah, Jesus. And yun po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. And yes, God is also a restorer, 'di ba? Praise God. Next slide, please. Sorry po sa sorry sa ingay kasi nga ang aming kwarto ay wala kaming ceiling eh. Ayan oh, 'di ba? Wala kaming ceiling so medyo maingay po yung ulan. Ayan, pero sana ako ay naririnig niyo pa rin. Ayan. So sabi po dito, the finished work of Jesus is handed to you. So yung kanyang natapos na gawain, 'di ba? Dahil siya ay nauna na sa heaven, 'di ba? Jesus finishes purpose on earth. Now it is your turn. So tayo naman, 'di ba? To preach the gospel, to win souls and disciple, to cast out demons, to heal the sick. You must be you must not be burdened to do this, 'di ba? Sabi nga po kanina, not reluctantly, not under compulsion, for God loves a cheerful giver, 'di ba? So parang halimbawa ganito, kung tayo ay pinag-effort, 'di ba? Tayo ay pinagsilbihan tapos nalaman natin na pipilitan lang yung nagsilbi sa atin o napipilitan lang yung nagbigay ng regalo. Masarap po bang tanggapin? O parang ayaw mo kainin yung niluto kasi alam mo napilitan lang, 'di ba? Ang hirap lunukin, 'di ba? Kaya po, 'di ba, sa ating pagbibigay sa Diyos, 'di ba? Maluluwalhati po siya, 'di ba? Kung tayo ay cheerful na nagbibigay, 'di ba? And this only happens kapag meron po tayong joy sa ating salvation, joy na may kinalaman sa ating kaligtasan, 'di ba? At 'yun po ang nagfo-fuel, 'di ba? Nag-aayos, nagre-revive sa atin na para sa ating paggawa hindi tayo napipilitan. Merong joy sa ating mga puso dahil ginagawa natin 'to para sa pinaka nagmamahal sa atin sa lahat, 'di ba? Para sa nagbe-bless sa atin, 'di ba? Para sa nagpro-protect sa atin, para sa ang gusto ay yung best para sa atin, 'di ba? At 'yun ang ating Diyos, 'di ba? Yung restoration ng ating salvation is a key para sa ating restoration. Next slide please. Ayun, sabi po dito, a servant must be joyful and obey. Love for Jesus fuels obedience, 'di ba? So sabi nga po kanina is yun nga po no na dapat tayo ay joyfully na sumusunod, 'di ba? Sabi nga for God loves a cheerful giver, 'di ba? Sabi ko nga masarap tumanggap kapag yung tao buong puso yung kanyang pagbibigay. Kahit na siguro walang amount yan, kahit siguro ah airplane na papel lang 'yan, pero dahil binigay niya at ginawa niya ng para sa'yo ng buong puso, 'di ba, mas masarap tanggapin 'yon kaysa dun sa mamahalin, 'di ba? Kasi nga ginawa 'yon fueled with love, 'di ba? Ako mas tatanggapin ko 'yon kaysa doon sa ano 'no, kasi masakit tumanggap kapag may sumbat, eh, 'di ba? Sakit tumanggap kapag napipilitan lang, 'di ba? Pero napakasarap po kahit hindi pa perfect yung ibinigay sa'yo, kahit mukhang sorry for the word, minsan, mukhang parang linukot na papel, 'di ba? Pero alam mo yon siguro kay nanay 'no, ginawa ni TJ 'yan kaya treasure niya 'yan, 'di ba? So 'yan ay pinahahalagahan ng mga nanay at talagang sila. Naalala ko si TJ talagang 'pag sino-surprise niya si nanay, o talagang yung oras talaga ng 12:00. Mahilig mag-surprise yang magnanay na 'yan, eh. Praise God po, ayun. So, masarap po makatanggap kasi nga buong puso, 'di ba? Hallelujah. Sabi po sa Psalm 100 verse 2, the Living Bible version, wait lang masyado ayan. Obey him gladly, come before him singing with joy. And sabi naman po sa Psalm 119 verse 47, and I will delight myself in thy commandments which I have loved, 'di ba? So, hindi na mahirap sumunod, 'di ba?
Sabi nga is, anong tawag dito, "And His commandments are not burdensome." Hindi na siya burden. Sabi nga po, 'di ba, ano ba yung sinasabi nila sa work, 'di ba? Kapag gusto mo daw yung ginagawa mo, parang hindi ka nagtatrabaho ng buong buhay mo. Kasi you love what you're doing, eh, parang hobby lang yun sa'yo, eh. Parang halimbawa, bakit ba the best na turuan kapag bata pa? Kasi kapag bata pa, parang laro-laro lang sa kanila. 'Pag natuto sila, eh, kumbaga parang parang ano lang nila yun, hindi naman nila iniisip na trabaho yun, eh. Hindi naman nila iniisip na, gawaing bahay pala yung ginagawa ko, yung napipilitan si kuya. Pero yung bata, excited siya kasi sa kanya parang ano yun, nag-e-enjoy pa nga siya, eh, 'di ba? At gano'n din po tayo, 'di ba? 'Yan ang nais ng Lord na ma-enjoy natin yung ating pagsunod, 'di ba? Bakit kaya niya magsakripisyo para sa atin, 'di ba? Ng Do'n sa dinanas niya sa ano, sa crucifixion. Excuse po. Ayun, sa crucifixion at saka sa ano, sa death niya on the cross. It is because it is fueled by love, 'di ba? Hallelujah. A special kind of oil is being produced from the joy of obedience, 'di ba? Merong special oil na napro-produce dun sa ating pagsunod, becoming one with God and His purpose, 'di ba? Kung bakit tayo nandito sa mundo. Hallelujah. Next slide please. Ayan. Ayun, number 2, to maintain and to, sorry. Ayan, to maintain and sustain the joy of your salvation, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Ayun, so kanina natutunan natin na ayun nga po 'no, kailangan po ng joy, 'di ba? Para kailangan ng joy ng ating salvation and na ito yung nagfu-fuel ng ating restoration. Pero ito po tinuturo sa atin na, ano 'to, na merong maintenance, 'di ba? Hindi lang ito natatapos nung tayo nakatanggap ng salvation, hindi ito natatapos nung tayo ay, anong tawag dito, tayo ay, tumanggap ng kapatawaran sa Diyos, 'di ba? Patuloy natin na kailangan i-nurture ito. Parang ganito, may mga time na nung una is excited yung mga tao pumunta sa church at habang nagtatagal na, nagkakatamaran na. Parang ganito, yung iba excited sila sa klase kasi first day, 'di ba? First day ng klase, so nandiyan lahat, excited ka na mag-take down ng notes. Ano kaya yung schedule mo sa ganito, ganyan? Anong time ka kaya pwede mag-mall after, 'di ba? May mga gano'n mga estudyante, 'di ba? May mga perks, 'di ba? Yung mga gano'n. Pero habang tumatagal na, nagiging busy na yung ibang tao habang marami na, 'di ba, sangkaterma na yung assignment na binibigay ng teacher, 'di ba? Nagiging anli na, napupuyat na yung estudyante, tinatamad na siya, 'di ba? Tinatamad na siya kasi marami na siyang ginagawa, eh, hindi niya na ma-handle, hindi niya na ma-juggle yung kanyang schedule at marami pang iba pa na puwedeng maging puwedeng maging challenge 'no, puwedeng maging challenge yung kanyang pag-ano, pamasahe, yung sitwasyon sa bahay at kung ano-ano pa, puwedeng kasama din yung weather, 'di ba? Pero paano ba mapapanatili, 'di ba? Paano ba mapapanatili yung joy sa pagsunod, 'di ba? So, kailangan nito ng maintenance, kailangan ma-sustain, 'di ba? The joy of our salvation, 'di ba? So, kailangan nating i-ano, alagaan, 'di ba? Sabi ang word dito ay nurture, 'di ba? Paano ba natin inaalagaan? Parang halimbawa ito, meron akong halaman diyan. Ayan, so meron akong halaman, 'di ba, paano ba aalagaan 'yan para manatili siyang buhay, nagdaan ng summer, 'di ba? Pero praise God kasi low maintenance naman 'tong ano, itong snake plant, 'di ba? Praise God. Low maintenance naman siya, hindi kailangan ng maraming dilig, 'di ba? Pero yet, kailangan mo pa rin diligin, 'di ba? At kailangan kapag halimbawa katulad nun merong mga withered na parte, tinitrim ko. 'Di ba, praise God. So, importante po na, alagaan natin, 'di ba? Kasi kapag napapabayaan natin yung isang bagay na pinagkatiwala sa atin, nagiging weak po ito, 'di ba? Nagiging weak ito, puwedeng mamatay yung halaman, halimbawa gano'n. And, dito ay ano, nawawala, 'di ba? Nawawalan tayo ng halaman, 'di ba, para dun sa mga plantita dito. Oh, 'di ba? Kapag halimbawa, napabayaan natin, halimbawa katulad ng ministry, napabayaan natin, 'di ba, minsan nawawalan tayo o minsan naman merong mga time na kung saan is, yung mga tao na na pinaalagaan sa'tin ng Lord, 'di ba, na para i-nurture sila, minsan nawawala sila, 'di ba?
Hindi lahat ng pagkakataon, ano, pero ayun, importante po na, um, lagi tayong on fire, lagi tayong may fuel sa ating paggawa, 'di ba? Kasi mararamdaman din nila 'yun at, ano tawag dito, 'yun nga po sabi ko kanina is hindi masarap tumanggap ng regalo o ng kahit ano kapag napipilitan lang yung tao, 'di ba? Pero kapag ginawa ng tao na 'yun ng buong puso niya, kahit na papel lang 'yan, letter lang 'yan, 'di ba? O hindi mo ipagpapalit 'yun dun sa ginto, 'di ba? 'Yun ay treasure, 'di ba? Kasi galing 'yun sa buong puso, 'di ba? Ang sarap nun tanggapin. Sabi dito, 'di ba ngayon paano ba natin yung joy ng ating salvation? Sabi po dito ay faith comes from hearing and hearing the word of God, 'di ba? Paano ba natin maririnig yung word of God? Ayun. So narinig ko naalala ko dati tinuro dito is, ano 'to, 'pag nagbabasa tayo ng Bible, we can read it out loud, 'di ba? Kasi nga faith comes from hearing and hearing the word and the more that we speak the word of God, the more that it manifests sa atin, 'di ba? The more na nababago tayo nun sa mga situation natin, 'di ba? When we speak, sabi nga, anong tawag dito, if you have faith as small as mustard seed, it can move mountains. And sabi din, believe and not doubt. Speak to this mountain and it shall be taken up for you, 'di ba? So yung faith is being produced whenever we speak, whenever we command, whenever we declare, 'di ba? Ito ay nagma-manifest. Sabi nga, you shall decree and declare a thing and the Lord shall establish it, 'di ba? So ibig po sabihin na we need to use our mouth, 'di ba? We need to speak, 'di ba? So gano'n din napapakinggan natin, 'di ba? Napapakinggan natin yung pangako ng Diyos, yung word of God, 'di ba? And doon yung faith natin ay nai-ignite, nare-rekindle na, ano bang tawag dito, nabubuhay muli, 'di ba? And isa ito sa mga nagme-maintain ng joy ng ating salvation. Minsan naman inaalala natin yung mga ginawa ng Lord para sa atin, yung biyaya niya kung gaano siya kabuti. Minsan kahit dun sa pinaka-weird na inallow ng Lord, pinaka-weird ko nasabi kasi there was a time na yung uncle ko meron siyang naging ibang partner aside dun sa kanyang ano, sa kanyang, wife. Pero noon, matagal na. Pero alam niyo yun, ang tiningnan ko dun kahit na merong panloloko na nangyari, panloloko tungkol sa pera, is nagpasalamat ako na, sa ginamit pa rin ng Lord 'yun sa kabutihan. Paano niya ginamit? Nakasama pa namin ang lolo ko, 2 buwan yata o hindi, 2 linggo o 3 linggo. At 'yun, napaluwas din yung lola ko, 'di ba? So, kayang-kayang gamitin ng Diyos ang kahit anumang sitwasyon para ma-bless din tayo, 'di ba? So, hindi na tayo nakatingin dun sa, ano 'to, sa negative, dun na tayo sa positive, 'di ba? And ayun nga po 'no, yung ating understanding sa mga bagay na 'to, 'di ba, ay imbes na tayo ay magreklamo, meron tayong pagpapasalamat sa Diyos. Bakit tayo magpapasalamat? Kasi yung mabuti na yung nakikita natin, 'di ba? And hindi naman 'to natutulog ang Diyos. Patuloy po siya nagwo-work sa ating mga buhay, patuloy niyang inaayos yung ating mga buhay. So, ayun nga po 'no, hindi natin basta lang napakinggan yung salita ng Diyos. Ito din ay dapat ina-apply natin, 'di ba? So, narinig natin, natutunan natin. Para nga sabi nga dun sa Bible verse is, tumingin ka sa iyong, ano 'to, ah, sa pagtingin natin sa sarili nating, mirror, 'di ba? 'Pag nakita natin yung dumi, madali itong tanggalin, madali itong, ah, pahirin, 'di ba, o isaayos, 'di ba? Pero, ano 'to, kung hahayaan natin, 'di ba? So, para saan na nalaman natin, 'di ba, nahayag sa'tin, yung salita ng Diyos na yun ang dapat gawin, yun ang dapat sundin, at dapat hindi po tayo napipilitan sa pagsunod lamang, 'di ba? So, kaya po napakahalaga ng joy ng salvation para ma-nurture po yung relationship natin na sa ating pagsunod hindi tayo napipilitan. Sa ating pagsunod ay, alam mo yon hindi tayo pakitang tao lamang, 'di ba? Meron tayong joy sa pagsunod, meron tayong love, 'di ba, na na-cultivate. So sabi nga po dito is James 1:24, sa good word, ayun. However, the person who continues to study, 'di ba, God's perfect laws that make people free and
who remains committed to them will be blessed, 'di ba? Hallelujah. So ano pong sinasabi dito? Na yung isang tao na patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, 'di ba? Siya ay ginagawang perfect, 'di ba? And siya ay ginagawa ayun, nagiging committed siya, 'di ba? At siya ay pinagpapala ng Diyos. Napakasarap po na pagpalain ng Diyos kasi yun yung pagpapala na hindi mo kasi siya makukuha kahit kanino, eh. 'Pag nagpala ang Diyos katulad ng salvation ng mga mahal natin sa buhay, katulad ng healing nila, ng deliverance nila, o katulad ng pagre-restore niya ng relationship, sinong kaya magbigay nun? Diyos lamang, 'di ba? Sinong kayang gumawa ng himala? Ang Diyos lang natin na walang imposible sa kanya, 'di ba? At gano'n din yung patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos na hindi na ito mahirap sundin, hindi na ito, mahirap maintindihan, 'di ba? Inihahayag niya na sa atin at sa ating pag-aaral parang halimbawa ano nga, 'di ba? Halimbawa isang bote ng ano, ng peanut butter halimbawa, 'di ba? Kasi yung peanut butter kapag lilinisin mo na siya kasi usually nakalagay yun sa plastic, eh. 'Di ba sa plastic medyo ano ba, sticky siya o messy siya kapag yung linisan time na, 'di ba? So, 'pag lininis siya unang beses, hindi pa agad yun matatanggal lahat kasi may oil yun, eh, madikit, 'di ba? Sticky nga, 'di ba? Greasy siya. So, pero ilang beses, 'di ba, ilang beses na hugasan mo, ibabad mo, i-brush mo uli, sabunin mo uli, 'di ba, paulit-ulit, ito ay natitikal na, natatanggal na. At gano'n din ang dumi sa atin sa pagbabasa natin ng hallelujah, thank you Holy Spirit. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ito ang nagbabago sa atin paunti-unti. Sabi nga dito na kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, 'di ba, God's perfect laws, ito yung nagpapalaya sa atin, 'di ba? Na parang binasa ko na 'yan dati, pero ngayon parang iba yung effect, 'di ba? Parang ngayon, 'di ba, na-build na yung pananampalataya mo, 'di ba? Hindi ka na takot sumunod, 'di ba? Ano ka na, ikaw ay build na para sumunod, 'di ba? Amen. Praise God po. Ayun sabi ni Nanay Selena is sticky ibabad sa mainit. Oh, tama po 'yun, 'di ba? So maraming solusyon, 'di ba? Natutuwa ako dun sa mga pino-post ni Nanay Selena kasi nga sabi ko, ang sarap siguro kasama ni Nanay dun sa ano, sa bahay. Ang dami-dami niyang alam na luto, 'di ba? Praise God, ayan. At napakasipag po niya 'no, sa bawat araw. Nakaka-bless po yung mga post niyo. Ayan, praise God po sa buhay ninyo. Ayun, next slide please. Ayun, praise God. Number 3 po is rekindle the fire, 'di ba? Hallelujah. So, bakit kailangan natin manatili dun sa ano, sa fire na yun? Sabi po dito sa Psalm 51 verse 10-12, "Create in me a pure heart." 'Di ba? Sa ibang version po nito ay, "Create in me a clean heart." Yung madalas natin naririnig sa kanta 'no, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." 'Di ba? So sinasabi dito ang magsu-sustain sa atin o ang magpapanatili sa atin ay yung willing spirit, 'di ba? Kasi kung napipilitan lang tayo, parang halimbawa ako dati, kapag halimbawa lumalabas kami ng mga kasama ko, hindi kasi ako mahilig sa tambay na may inuman. Eh, yung mga kasama ko during college, meron silang mga habit na gano'n at ako uwing-uwi na talaga ako, hindi talaga ako willing. Naidahilan ko na yata lahat ng dahilan para lang umuwi kaagad ng maaga, 'di ba? Kapag hindi tayo willing, 'di ba, marami tayong dahilan, marami tayong, anong tawag dito, alibi o marami tayong complaint. Pero yung willing spirit, yun ang magpapanatili sa atin, 'di ba? Kahit na out of your comfort zone yung iyong mission o out of comfort zone yung katulad nito po 'no, praise God po nagsasakripisyo kayo. Maraming salamat po sa ano, yung inyong mga oras. Alam ko na busy yung mga tao, pero purihin ang Diyos po na naglaan po kayo ng oras dito sa gawain na 'to 'no. And yun po ang magpapanatili 'no, yung joy, 'di ba? Yung joy ng ating salvation at dito hinihingi niya yung willing spirit. Bakit niya hinihingi? Kasi Diyos lang makakapagbigay nun, hindi naman basta-basta yung willing spirit 'no. Kasi bilang tao nauubusan tayo, hindi tayo palaging willing
siguro may mga time na willing tayo pero dadating yung time na challenging ito, 'di ba? At kapag challenging na ito, eh, good luck sa pagsunod, 'di ba? Pero sabi dito yun po ang makakapagpanatili and ito pong, Psalm 51 ito po ang panalangin ni Haring David, 'di ba? Ito yung, naano na siya, pinadala na si propetang Nathan para sabihin sa kanya yung kanyang nagawang kasalanan at hindi naman, yung adultery, kasama si Bathsheba 'no, at hindi naman niya ito dineny, 'di ba? Napakamapagpakumbaba ni Haring David at inilapit niya ito sa Diyos at, nanalangin siya, 'di ba? Ang sabi niya is, "Create in me a pure heart," 'di ba? Tanging ang Diyos lamang ang makakapag-create ng pure hearts sa atin at ang bawat isa sa atin kailangan natin 'yun, 'di ba? Sabi nga, walang makakakita sa Diyos, 'di ba? Yung mga purong heart lang. "O God," sabi niya, "and renew a steadfast spirit within me." Renew, 'di ba, renew, ibig sabihin dati gano'n, 'di ba? So ire-renew lang, 'di ba, na para magkaroon ng steadfast spirit, yung hindi ka mapipigil, meron kang willingness, meron kang ano ba, may drive ka. Ano bang tamang word? Basta may drive ka or meron kang fuel na para sumunod na parang hindi puwedeng hindi mo gagawin, 'di ba? Hindi puwedeng hindi mo susundin ang Diyos, gano'n. So sabi dito, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation." 'Di ba? Ano yung joy na hinihingi niya dito? Hallelujah, Jesus. Yung joy na hinihingi niya has something to do with salvation, 'di ba? Yung joy kasi ng salvation, sabi nga dito, "The joy of your salvation is fuel for your restoration." 'Di ba? Kailangan niya ng restoration na yun, 'di ba? And anong hinihingi niya? 'Di ba? "Grant me a willing spirit to sustain me." 'Di ba? So, ibig sabihin yung chance na ibibigay sa kanya ayaw niya ng mawala pa. At yung mga kasunod pong verses dito is like, he is praying, na ito joy yung hinihingi niya, joy ng salvation, that has something to do with salvation. And pero at the same time is, nakalagay dun na ano, na ilalapit niya yung mga makasalanan sa Diyos, 'di ba? So, napaka-selfless lang nun, 'di ba, kung iisipin natin, napaka-selfless nun na hindi lang sarili niya yung iniisip niya. Iniisip niya din yung ibang tao na naramdaman niya yung agony nila, naramdaman niya yung malayo sa Diyos, napakahirap at gusto niya silang tulungan, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Gusto niya silang tulungan, sabi niya dun is, at ano, anong tawag dito, na ilalapit niya yung makakasalanan sa Diyos na para malaman nila kung ano yung, paraan ng Diyos, 'di ba, yung way niya, 'di ba? Bakit? Kasi gusto niya i-connect sila sa Diyos, 'di ba? At gano'n din po ang bawat isa sa atin, 'di ba, na, bakit ba tayo nagpapa-train, bakit ba tayo nagpapa-disciple, 'di ba? Is para magamit din po tayo ng Diyos at napakasarap po sa puso na, sa abot ng ating makakaya, sa binigay sa atin na biyaya ng Diyos, na tayo makapaglingkod din sa ating paraan, 'di ba, sa paraan ng Diyos, 'di ba, hallelujah. May mga time parang hindi naman natin kaya, pero ang Diyos ay ginagawa tayong ganap at siya po ang, nagbibigay sa atin, 'di ba, ng kalakasan, ng confidence at ng, ng paraan, 'di ba, na para maging posible ang kanyang gawain, hallelujah. So ayun, next slide please. Ayan, praise God. Number 4 po, wag kayong mag-alala, isa na ano na lang, dalawa na lang. 'Di ba, hallelujah, sorry. Ayan, malapit na pala mag-12 'no, pero purihin ang Diyos. Ayan, number 4 po is rely confidently on the Holy Spirit, 'di ba, hallelujah, Jesus. Bakit? Kasi apart from God, you can do nothing. Ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin, 'di ba? Siya ang ating gentle comfort, 'di ba? So, pero bakit even si Haring David ay humingi ng biyaya, 'di ba, na mai-restore yung kanyang yung kanyang joy of salvation, 'di ba? Tandaan natin yung joy na yun has something to do sa kaligtasan, 'di ba? At itong Holy Spirit ay ipinadala sa atin sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magagawa natin, 'di ba? It is, God who works
and us to both will and perform, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Ang Holy Spirit ang gumaganap sa atin ng ganap, 'di ba? Para magawa natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. And sabi po dito, apart from God, you can do nothing, 'di ba? So ibig sabihin kailangan kasama natin ang Diyos. Kaya tayo burden, may mga time na burden tayo pagsunod. It is because naalala ko dati 'no, yung aking leader dati sa Bible study. So talagang nag-ano ako sa kanya na parang, "Suko na ako, ayoko na." Gano'n. Tapos sabi niya sa akin dati is, sabi niya ngumiti lang siya at sabi niya sa akin, "You're doing it in your own strength. Do it in God's strength." Yun lang, napakasimple lang nung sinabi niya sa'kin. Oo nga 'no, ginagawa ko pala siya ng mag-isa. Eh, ngayon praise God 'no, na na-remind po ako na ayun, to do it in God's strength, 'di ba? Hindi tayo mag-isa, sabi nga po sa Bible, 'di ba, "I can do all things through Christ who gives me strength." Eh, importante po nun 'no, na hindi tayo naka-rely sa ating sariling, kalakasan, 'di ba? Hindi tayo naka-rely sa sarili nating pangunawa. Hindi tayo naka-rely sa lahat ng effort natin, 'di ba? Bakit? Kasi andiyan ang Diyos, kasama niya tayo. Siya na tumawag, ang nag-prepare para sa atin ng mga bagay na 'to in advance, 'di ba? Na para tayo ay makatanggap ng tulong sa kanya, para tayo mabigyan ng kalakasan. Ng Diyos, 'di ba, na para ma-fuel yung ating pagsunod sa kanya, 'di ba, hallelujah Jesus. Sabi po dito, "A man cannot do restoration alone." 'Di ba, totoo yun, 'di ba? Kaya nga humingi si parang David ng restoration, 'di ba, pinanalangin niya ito, 'di ba? Kasi kaya ba natin i-restore yung sarili natin? Hindi, eh. Tanging sa biyaya lamang ng Diyos, 'di ba? Sa kanyang pagsagot sa ating mga panalangin, 'di ba, na tayo ay ma-restore. And God is a restorer, 'di ba? Siya ay restorer ng buhay natin, restorer siya ng ibang tao, restorer siya ng mga relasyon natin sa bawat isa, 'di ba? So, tanging ang Diyos lang, 'di ba? Naalala ko dati nung time na magkaroon ng issue noon sa bahay, nagde-declare kami ng lola ko ng restoration 'no, and it came on a perfect time po 'no. It took less than a month pero, ang Diyos po ay tapat at siya po ang nag-restore. Walang kahit sinong puwedeng gumawa nun. Puwedeng maging bridge tayo ng, pagkakasundo ng mga tao, but only God is the one who restores. Kasi may pain, eh, 'di ba? Ang Diyos lang ang naghi-heal. Hallelujah. Ayun, a man cannot do restoration alone. It is only God's supernatural ability to create and restore. Ayun, so take action, 'di ba, para magawa po natin 'to, to rely confidently, 'di ba? Kasi how can we trust the Holy Spirit kung hindi natin siya kilala? How can we trust and rely dun sa Holy Spirit kung, anong tawag dito, wala tayong relasyon, 'di ba, sa kanya? Ayun, take action, cultivate prayer life, 'di ba? Nakita ko po yung kahalagahan talaga ng prayer life 'no, yung dependence talaga sa Lord. Yung sa totoo lang kanina habang kasi late na nga binigay itong message na 'to 'no, pero I thank the Lord and, talagang growing out of your comfort zone na alam niyo bawat salita po talaga galing sa kanya. Wala akong nadagdag dito bukod sa Bible verse na nahanap ko sa online para makumpleto 'no. Talagang sabi ko yung words nagfo-fall siya isa-isa, sabi ko, "Grabe ang Lord." Sabi ko kasi may iba po akong, ginawa and yun ay inspired dun sa aking nabasa. Pero ito po talaga ibinigay po bawat salita po dito na kasama, iba ay na-impress sa aking puso. Eh, sabi ko, "Thank you Holy Spirit kasi apart from you, apart from God, I can do nothing." 'Di ba? Pero binigay niya na, pinadali niya na para sa akin, 'di ba? Hallelujah, at gano'n din po sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay gumagawa at naka-rely po tayo sa banal na Espiritu, siya po ang gagabay sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, 'di ba? We can to do all things through Christ who strengthens us. So or another translation, who gives us strength, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Spend more time with the Holy Spirit, 'di ba? Get to know the Holy Spirit. Naalala ko yung ano 'no, yung Activate, 'di ba? Hallelujah. High blood subshook na-activate, 'di ba? Na anong tawag dito, yung reactivation ng ano, ng Holy Spirit. So, importante po talaga itong restoration na 'to 'no.
Hallelujah Jesus. Ano, spend more time with the Holy Spirit, 'di ba? Ah, 'Yun yung paraan para maging confidently na mag-rely tayo sa kanya. Sabi ko nga po kanina, 'di ba, hallelujah Jesus, na how can we rely sa isang tao halimbawa na hindi natin kilala, 'di ba? Eh, ngayon mo lang nakilala 'yan, mapagkakatiwalaan ba 'yan, 'di ba? May mga gano'n tayo, 'di ba? Pero bakit tayo tiwala do'n sa ibang tao, 'di ba? Oh, eh, kasi nga kilalang-kilala na natin siya, 'di ba? Hallelujah. Si Nanay Ann anytime puwede siya pumunta dito, 'di ba? Kahit na may time na gumagawa yung mga trabahador dito or halimbawa on call si GJ. Bakit? Kasi well adjusted na sila at saka kilala namin sila kahit na sabi nga ni TJ, eh, ano, may ano 'to, pera ni ninang nasa ano, kumbaga nakakalat ganyan. Pero kampante kami kasi kilala namin sila, 'di ba? So gano'n din yung banal na espiritu, paano tayo magkakaroon ng tiwala kung hindi natin kilala, 'di ba? Paano maku-cultivate yung pagtitiwala natin kung hindi tayo nag-i-spend ng time sa kanya, 'di ba? So ayun, so siguro ngayon parang ilang beses ko kinausap yung Holy Spirit 'no, and it gives me so much peace po. Ang sarap, ang gaan at, patuloy po tayo na ano 'no, na kino-cultivate, napakasarap po. Hallelujah, next slide please. Ayan, number 5 ito na po yung last, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Ayun, do the works of the Father, do the works of Jesus, 'di ba? Sabi nga po kanina, ang ginagawa ng anak ay yung, kalooban ng Ama o yung works ng Father, 'di ba? Speak the truth in love, 'di ba? Hallelujah. Ano po ba yung mga pinapagawa ng ano ba yung, works ni Jesus, 'di ba? So, ayun kino-correct niya tayo, 'di ba? He speaks the truth in love, 'di ba? Remember kaya po siya pinadala dito, 'di ba, siya ay, nagkatawang tao, Diyos, dala lang ng Espiritu Santo is because, para po hindi lamang tayo para maligtas, 'di ba? Pero para malaman din po natin kung ano yung mga paraan, kung ano yung, anong tawag dito, ways ni God, 'di ba, the Father. So, isa po 'to sa mga tinuturo niya sa atin, 'di ba? Na yung buong Bible is sum up into 2 commandments, love God above all and love your neighbor as you love yourself po, praise God. So, sabi po dito is speak the truth in love. Nung nakaraan 'no, natutunan po natin 'di ba, hallelujah Jesus, na, ah love does not hurt, 'di ba? Talagang nagrema talaga 'yun sa akin, 'di ba? Ilang beses na kaya ako nakapagsalita sa kapwa ko ng pabalang, ilang beses kaya ako nag-correct, 'di ba? Sa mami ko, sa daddy ko, kay GJ, 'di ba? O sa mga beshi o sa iba pang tao, 'di ba? Kaya po sabi ko napaka-bless ng ano, ng mga yung mga yung mga kasama namin dun sa ano ngayon 'no, sa fellowship. Nasabi ko kasi yung version ngayon ay talagang talagang pino-prune talaga ng Lord, 'di ba? Na ano, na maging gentle na, 'di ba? Kasi hindi naman po automatic 'yang gentleness, eh, lalo na kapag panganay ka, 'di ba? Lalo na kapag nakikita mo yung mga mali na, ganito talaga, 'di ba? Ito dapat yung mangyari, ito dapat yung masunod, gano'n. Parang halimbawa sa kitchen, 'di ba, hindi naman talaga kayo nagtatalo, pero dahil I wanted so much to emphasize na, yung karne hindi siya dapat pinapabayaan na naka-expose ng gano'n, 'di ba? I'm so eager, I wanted so much na ipaliwanag na hindi gano'n, 'di ba? Pero ayun, minsan nakaka-offend na pala kasi yung way pala, eh, napaka-ano, rar. Anong tawag dito, hindi na na-mirror o hindi na naging sensitive para sa iba. Sabi nga po sa Bible verse, 'di ba, "Consider others higher than yourself." Hindi po sinabi na i-consider lang, but higher than yourself. So, ibig sabihin, ayun nga 'no, na dun ko lang na-realize yun, na sabi ko, meron palang way ng pagsasabi sa magulang. Hindi pala sila basta-basta dapat kino-correct. Meron palang way ng pakikipag-usap, pagsasalita po towards them na hindi sila masasaktan, 'di ba? Kasi baka mamaya, eh, kino-correct mo, eh, emotional damage na pala yung nake-create, hindi pala anong tawag dito, healing, 'di ba? Sabi nga is,
anong tawag dito, kailangan po ay gentle correction, 'di ba? Correct with love, 'di ba? Rebuke with love, 'di ba? At kung tayo careful tayo sa mga salita natin, sa pag-consider natin ng ibang tao, 'di ba? Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, 'di ba? Na maipahayag yung kanyang pagmamahal, na maramdaman itong mga tao na 'to, na kahit na itinatama sila, hallelujah Jesus, thank you Holy Spirit, na kahit sila ay kino-correct, merong gentleness, merong pagmamahal ng Diyos sa kanila, at hindi po sila mahihirapan sumunod. Bakit? Kasi hindi po sakal, eh. 'Di ba? Nahihirapan tayo minsan kapag nape-pressure tayo kasi parang nakakasakal yung tao na yun, 'di ba? Pero purihin po talaga ang Diyos, 'di ba? Na nagbabago sa'tin, nagpapahayag sa'tin ng katotohanan. Sabi nga po, "You shall know the truth and the truth shall set you free," 'di ba? So ito po, speak the truth in love, 'di ba? Naranasan natin na ma-correct tayo ng merong pagmamahal, 'di ba? Oo, rebuke, basag kung basag, pero at the same time, alam mo hindi ka hinuhusgahan, 'di ba? Hallelujah. Alam mo na, yun ay gentle correction at ito ay in general, 'di ba? Sabi nga is, "Kung tamaan magbago," 'di ba? So, napakaimportante po ng pagpapakumbaba dito, at bakit po ba tayo nagpapa-correct at ba't natin ginagawa itong bagay na 'to? It is because we love God, 'di ba? Ayun nga po, kaya nga sabi nga po, "The joy of your salvation," 'di ba, is fuels your restoration. Hallelujah, Jesus. Sabi po dito, "Preach the gospel," 'di ba? Isa 'to sa mga mandate natin, 'di ba? Dun sa mga nakaatas sa atin na gawin, 'di ba? Correct and rebuke with love. Ayun, and with someone who has received from, ayun, nasaan na, ayun, so correct and rebuke with love, with someone who have received from God, 'di ba? Mag-correct tayo at mag-rebuke tayo with love ng meron tayong consciousness na tayo ay nakatanggap din naman ito sa Diyos, 'di ba? Hindi niya naman tayo pinagmalupitan, hindi naman niya tayo prinesure, 'di ba? Ibinigay niya yung ano, yung pagko-correct sa atin, pagre-rebuke sa atin ng merong pag-iingat, may gentleness, merong love, 'di ba? Wala akong nakita sa Bible bukod sa pagpo-point out 'no, ng pagre-rebuke dun sa mga mali, wala namang nilait, 'di ba? It is done with love, 'di ba? It is done kasi kailangan, 'di ba? Pero ayun nga po, correct and rebuke with love. Lagi lagi po natin tatandaan 'no, na kahit na na-offend tayo, 'di ba, we can always pause and, we can always pray about it, 'di ba? To correct and rebuke with love, 'di ba? Nasalain natin, i-filter natin yung words natin with love, 'di ba? Siguro yung puso mo hindi pa nag-a-agree 'no, pero sumusunod ka na sa Lord, 'di ba? Hallelujah, Jesus. So yun po, correct and rebuke with love with someone who has received from God. Naalala ko dati 'no, dito ba si Brother Brian? Ayan si Brother Brian 'no, hallelujah. So si Brother Brian nung kami ay pauwi na, galing kami sa ano, di ko alam kung anong tawag dun, basta yung pinaka-city sa Kapalonga. Tapos yung kanyang pinsan ay, ano 'to, siyempre alam naman nung pinsan niya na maramihan nga, 'di ba, isang isang motor, tatlo, ang laki ko, tapos meron pa kami, tatlo kami dun nilang Prophet Rainier, tapos tatlo din dapat dun sa kabila. So ang nangyari, apat sila tapos tatlo kami. Pero alam niyo yon, yung correction with love kasi nakita ko hindi, kumbaga parang puwedeng magsalita siya kasi ano, anong tawag dito, nakakatanda siya dun sa pinsan niya. Pero imbes na pagsabihan o imbes na may marinig ito ng iba pang words ay napaka-gentle po niya 'no, na anong tawag dito, na hindi na siya nagsalita, 'di ba? Minsan yung pagpapakita natin ng kabutihan sa ibang tao, eto yung, way din na para ma-transform sila na gawin nila kung ano yung tama, and, yun naman po ay ano, siguro hindi lang talaga naisip 'no, kasi napakabait po nung bata na yun 'no, na kahit na anong tawag dito, dun ko nakita talaga, hindi ko alam kung ilang beses ko na siya naging example. Ano, kasi siyempre pumapasok siya tapos, kasama siya nung time na yun sa liga, yung sa basketball. Pero at the same time, kapag kailangan ng mag-iigib ng tubig, kailangan ng bibili ng yelo, bibili ng soft drinks o na kung ano man ang kailangan na anuhin, na bilhin, tapos magbubuhat ng mga niyog na pangkopra, 'di ba?
At minsan, maghahatid pa sa amin 30 minutes, 1 hour, mga ganyan, 'di ba, balikan. Wala pong complain, wala pong masama na mukha dun sa taong yun. Sabi ko, "Ang ganda ng pagpapalaki ng mga magulang nito," sabi ko. "Sana sana all," sabi ko, na alam mo puwede pala yung gano'n, puwede palang sumunod ng walang complain, ang gaan kasama, 'di ba? Na sabi ko, ah, kasi sabi ko yung mga magulang niya, hindi ko naman narinig na nagko-complain. 'Pag nakikita ko 'pag gano'n ko tuwing makikita ko si Tita Nora, naka-todo smile siya. Sabi ko, "Ang sarap po ng ngiti niyo." 'Di ba? Ang sarap ng ngiti niya. Kahit na paalis na siya 'pag tagilid mo sa kanya na gano'n, grabe pa rin yung ngiti niya, 'di ba? Ang sarap, napaka-contagious ng ngiti niya, 'di ba? And yun po, gano'n pong klaseng joy, 'di ba, sa ating paggawa, 'di ba? Na kahit na nahihirapan tayo, hindi nawawala yung joy ng Panginoon. Alam niyo nung paalis na po siya, 'di ba, thank you Holy Spirit, ano 'to, nung paalis na si Tita Nora kasi parang mauuna siya tama, mauna siya na luluwas, 'di ba, ng Manila. And habang kami ay nagfe-fellowship 'no, merong gawain po dun, nagtuturo si pastor ay, si Tita Nora ay nag-aano siya, nakikisabay po siya sa pagpupuri sa Panginoon. Paalis na yun, ayun, praise God 'no, na ginagawa niya ito, 'di ba, na na-e-express niya yung gano'ng pagpupuri. Nandun na siya sa labas ng bahay pero pumapalakpak pa rin siya at nagpupuri sa Panginoon, 'di ba, hallelujah. At hindi po burdensome, 'di ba? May iba parang napipilitan lang kasi sila 'pag minsan, hindi naman po lahat 'no, pero minsan po, 'di ba, kahit naman tayo siguro nakaka-experience tayo minsan na parang medyo natagalan na sa pagpupuri, 'di ba? Ayaw mo na, parang gusto mo ng umupo, 'di ba? Pero merong iba na kahit na buong magdamag po, 'di ba, kasi para sa Diyos 'yun at napakadami po nating dapat dapat ipagpasalamat, 'di ba? And ayun nga, meron nga kaming kasamahan 'no, na malaki din kasi siya. So kapag ano, kapag yung time ng luhuran, talagang hindi niya talaga kaya. Pero ako, nagpapasalamat po ako sa Diyos 'no, kasi yung chance po na makaluhod ka, yung mataas na pagkilala mo po, 'di ba? Na, nagagawa mo 'to sa biyaya ng Diyos, 'di ba? Kasi karapat-dapat po ang Diyos na papurihan. Karapat-dapat ang Diyos na kilalanin siya, 'di ba? Even dun sa mga private time natin, 'di ba? Whether nakita ng tao o hindi, ako nagpe-pray po ako for the grace na makaluhod, 'di ba? Kasi ang sarap po ibalik po yung, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, 'di ba? And dito po ay hindi naman tumitingin ang Diyos na tayo ay ano, anong tawag dito, tayo ay hindi perpekto. Pero kung meron po tayong willingness, 'di ba, ng pagsunod natin even dun sa mga inconveniences na katulad nun, sabi ko nga po kanina, sorry, ayun, excuse po. Sabi ko nga po kanina, 'di ba, kapag po kami ay, umaabot ng kaluluwa sa mga daan, may mga time dun na alam niyo yun, minsan minsan yung tao ay ano, hindi kasi siya nakakapaligo, so dun na sila nakakaihi sa damit nila. May iba po sa kanila na hindi sila nakakaligo, mapanghin na yung amoy. Tapos meron naman pong iba na amoy basura kasi dun kami nakatayo sa basura, hindi sila nakakaligo. Pero ayun, sa biyaya po ng Lord ay alam niyo yun, hindi po mabigat na yakapin sila, na iparamdam sa kanila kahit saglit yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, na alam niyo yun, hindi nadidiri na, ano 'to, na patas ang Diyos sa ating lahat at inaabot sila ng Diyos. Gusto ng Diyos na ipahayag sa kanila na kung gaano kamahal ng Diyos sila, 'di ba? Na merong kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at merong Diyos na dumidinig sa kanilang mga panalangin, 'di ba? Na ayun po yung time na, anong tawag dito, yun po yung time na meron ding mga tao, may mga sakit sila na alam niyo yun, kahit na sinabi na may TB, yung hindi ka mandidiri, 'di ba? Hindi ka mandidiri, maha-hug mo pa rin sila sa biyaya ng Diyos, 'di ba? Kasi tayo, 'di ba, yung ating nakagisnan is hindi naman gano'n. Minsan kailangan natin, tinatawag tayo ng Lord to go out of our comfort zone, and yung paglabas natin sa ating comfort zone 'no, na makayanan natin na
gawin yung mga pinapagawa sa atin. Kaya mo ba na na ano 'to, na saluhan sila o kaya mo ba na, yakapin sila, 'di ba? Maliit na bagay lang kumpara sa ginawa para sa atin ng Diyos, 'di ba? Para sa ginawa sa atin na sakripisyo ni Jesus Christ. Pero minsan sa kaunti lang naman, saglit lang naman yung ginagawa natin, pero parang minsan parang luging-lugi pa o parang parang alam mo yun, parang minsan utang na loob pa ng mga tao na na anong tawag dito, na nagawan mo sila ng mabuti. So, wag po sana gano'n 'no, napipilitan tayo kasi napakasarap po magbalik, 'di ba? Magbalik tayo sa Lord, 'di ba, ng, pagmamahal na ibinigay niya rin sa atin, 'di ba? Hindi naman natin kayang mahalin yung kapwa natin kung hindi tayo unang nakatanggap ng pagmamahal na galing sa Diyos. Sabi nga po is, "We love because He first loved us," 'di ba? So, sabi nga po dito, 'di ba, na yung pagpapakain katulad ng pagpapakain sa mga mahihirap, 'di ba? Ito po ay isa sa mga gawain, 'di ba, na pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos para sa kanila, pag-abot ng Diyos sa kanila. It is also God-given opportunity para ma-share-an po sila ng salita ng Diyos o kahit na simple na maipagdasal lang sila, 'di ba? So, kaya hindi po gano'n kakomportable, hindi po gano'n po ka-convenient 'no, pero nagagawa natin tanging sa biyaya lamang ng Diyos. And yun nga po 'no, na kung meron po tayong joy sa pagsunod, sa totoo lang po sobrang sakit talaga sa katawan kasi maghapon po yun, pero saka umuulan pa, pero purihin po ang Diyos 'no na, sabi ko nga, grabe sabi ko ang hahaba nung mga takbuhan na yun, nung mga pag-akyat at pagtawid, pero sabi ko walang hingal. Eh, then 'pag tumatawid kami sa ano hinihingal ako, eh. Pero sabi ko wala talagang hingal 'no, sabi ko praise God. Kasi 'yan nga po 'no, bukod sa pinag-pray natin, eh, yung pong ano, yung pong joy sa pagsunod sa Panginoon, 'di ba? Ayun, fuel ng pagmamahal. 'Di ba, hallelujah. So sabi po dito, John 14-15, "If you really love me, you will keep and obey my commandments." 'Di ba? So yun po, kapag po nasusunod natin itong kanyang, mga commandments 'no, pinapahayag po natin na mahal natin ang Diyos. Sabi nga po dito, "Do what I say." 'Di ba? Kung mahal natin ang Diyos, gawin natin kung ano yung sinasabi niya. And sabi po dito, "Obedience fuels the oil." 'Di ba? Yung ating pagsunod, yun yung nagbibigay sa atin ng oil. At ano po ba ang ginagawa ng oil? Hallelujah. Ano po ang ginagawa ng oil? Ang oil ay mas lalong, nagfu-fuel o mas lalong nagpapagana doon sa ano 'no, sa 'pag tinatapakan po natin yung gas sa sasakyan, 'di ba? Nag-aano 'yan, nag-aano yung makina niya, mas lalong ano 'to, mas lalong lumalakas, 'di ba? Ang ini-step yung gas mas, bumibilis, 'di ba? So yun po ang nagfu-fuel 'no, yung ating pagsunod. Napakaimportante po na tayo po ay sumusunod, 'di ba? Kasi sa ating pagsunod, ito po ay nagiging habit natin, nako-cultivate din po sa atin yung ano, yung pagsunod na hindi na po ito mabigat. Sabi nga, anong tawag dito, "And His commandments are not burdensome." Hindi na po mabigat na sumunod, 'di ba? Kasi nasanay ka na. Sabi ko nga po dati na yung ating pagsunod sa maliliit na bagay, yung malaking bagay o mas malaking sacrifice parang sabi nga 'di ba, sabi nga naalala ko si Sis Ann sabi niya, nung may putukan uli dun sa ano sabi niya, "Sanayan lang 'yan," 'di ba? So hindi na takot, 'di ba? Hindi na takot 'di ba, sanay na, 'di ba? So, gano'n din po sa ating pagsunod 'no, na kung sa maliliit na bagay tayo ay napagkakatiwalaan, mas mapagkakatiwalaan din tayo sa mas malaki. And gano'n din po yung sa ating pagsunod kung tayo po ay sumusunod sa maliit, 'di ba? Hindi na po gano'n kabigat kapag sumunod tayo o kapag, tayo ay anong tawag dito, tayo ay nag-sacrifice sa mas malaki. Bakit? Kasi sanay na po tayo, eh, 'di ba? Na-cultivate na yung love. Bakit ginagawa mo 'to? Dahil mahal mo ang Diyos. Hallelujah. Next slide please. Ayun, so in summary po 'no, hallelujah Jesus. Ayun po, the joy of your salvation is the fuel to your restoration. The secret to the joy of your salvation is your relationship with Jesus. So patatagin po natin yung relasyon natin kay Jesus, 'di ba? Kasi napakaimportante po na, anong tawag dito, yun para sa joy ng ating salvation, si Jesus po ang tumubos sa atin.
'di ba? At tayo din po 'di ba, paano natin mamahalin yung Diyos 'di ba? Paano natin siya paglilingkuran kung hindi naman natin siya kilala? So, ayan po, yung relationship po natin sa kanya parang halimbawa ganito, um halimbawa, yung isang tao kung hindi naman kayo nag-i-spend time together, makikilala mo ba? Made-develop ba yung pagmamahal mo? Pero habang nag-i-spend ka ng more time, hinahanap-hanap mo na, nade-develop na yung love mo, 'di ba? Parang yung mga Sunday service gano'n, 'di ba? Hallelujah, naku-cultivate na yung love ng kapatiran sa bawat isa. Number 2, to maintain and sustain the joy of your salvation. 'Di ba? Take care and nurture your relationship with Jesus, 'di ba? Feed yourself with the word of God, 'di ba? Pray, attend yung mga ano, yung mga fellowship, 'di ba? And ayun nga, to spend more time, 'di ba, sa presensya ng Diyos. Number 3, rekindle the fire, 'di ba? How can you rekindle the fire? To spend more time, 'di ba, kasama ang Diyos. Anong tawag dito, na magbabad nga sa presensya niya. So, gano'n din. Ayan, number 4, rely confidently on the Holy Spirit, 'di ba? 'Wag natin iasa lahat sa sarili natin. Sabi nga hindi tayo superhero, 'di ba? So, dahil hindi tayo superhero, 'di ba? Pero ayun nga, sabi nga, "Don't do it in your own strength, do it in God's strength," 'di ba? Mag-rely tayo sa Holy Spirit. Hindi ibig sabihin na, si Holy Spirit ang gagawa ng lahat, 'di ba? Pero meron din tayong parte dun, 'di ba? Pero gawin natin kung ano lang yung parte natin, 'di ba? Kung hindi natin kaya, andiyan ang banal na espiritu, 'di ba? And gano'n din siya din yung magga-guide sa atin, 'di ba? Number 5, do the works of the Father, do the works of Jesus. So sabi nga po kanina is, yung ano, win souls, 'di ba? Sabi sa Bible, "He who wins souls is wise." So yung pagwi-win po ng soul, yun pong, anong tawag dito, pagdi-disciple, yung paghi-heal ng sick, pagka-cast out ng demons, gano'n din yung, anong tawag dito, yung maibahagi yung pagmamahal niya sa bawat isa, 'di ba? Yun po yung mga gawain, 'di ba? So ito po yung nagpapanatili, 'di ba, sustain nga, 'di ba? Kasi bakit kailangan ma-sustain? Kasi nawawala, 'di ba? Wala na yung joy ng salvation. Pero 'di ba katulad nga nung halaman na in-example ko po kanina, kailangan po siya alagaan, 'di ba? Sabi nga, man does not live by the bread alone but in every word of God. So ibig po sabihin, tayo kailangan din natin ng pagkain na espirituwal. At dito po sa pagbabasa natin ng Bible, dito po, tayo nako-correct, dito nade-develop yung character natin, dito na, hindi tayo nananatili dun sa, dati nating kalagayan. And sabi nga po 'di ba, na faith comes from hearing and hearing the word of God, and sinabi din na anong tawag dito, yun yung nagpapatatag sa atin, yun yung nagbabago sa atin, 'di ba? Kailangan natin yun. So siyempre yun nga po yung presensya ng banal na espiritu, to rely dun sa Holy Spirit 'no, na para magawa natin kung ano yung pinapagawa sa atin. And gawin natin ito with the joy sa ating salvation, 'di ba? Yung sustaining joy na yun, yung willingness na walang makakapigil sa'yo, 'di ba, sa pagsunod, 'di ba? It fuels yung ano, yung joy natin sa salvation natin, 'di ba, yung rekindling, yung pagre-reminisce, 'di ba? Ah, ayun. So, siguro 'no, minsan yung mga tao parang naaanuhan na sila na kapag nagpapatotoo ako, minsan merong mga time na bumabalik lahat ng napagdaanan ko, bumabalik yung mga time na hirap ako, 'di ba, hanggang sa kung saan hinango ka ng Diyos at ikaw ay, ano, pinagaling niya, 'di ba? So, 'pag naalala ko yun, 'di ba, lalo na kapag kumakanta tayo ng goodness of God, talagang luhaan talaga, 'di ba? Talagang alam mo yun, nare-revive ka, 'di ba? Na, oo nga 'no, lahat ng bagay na yun ginawa para sa akin ng Diyos, 'di ba? What more ang hindi niya kayang gawin, 'di ba, para sa atin? And ano pang ikakabahala mo, ano pang ikaka-worry mo, 'di ba? Mahal ka ng Diyos, anak ka niya at hindi ka niya pababayaan, 'di ba? So, ayun po nare-revive yung aking, anong tawag dito, pananampalataya na hindi ako pababayaan ng Diyos. So, may mga challenges na personal, pero praise God po 'no, na meron tayong Diyos, kasama natin siya.
and na hindi niya tayo pababayaan. So, kahit po merong mga pinagdadaanan, hindi po ito excuse na para hindi tayo gumawa para sa Lord and na para anong tawag dito, na hindi natin 'to magawa ng merong joy, 'di ba? Kasi sabi nga po, "The joy of your salvation is the fuel to your restoration." Hallelujah, Jesus. Next slide, please. Ayun, let's bow our head. Let us pray po. Let us feel the presence of the Lord. Heavenly Father, hallelujah, Jesus. Itong mensahe na 'to, Ama, ay ikaw lang talaga yung nagbigay. Wala akong contribution. Ikaw ang nadakila, ikaw ang napupuri. Salamat po, Ama, sa mensahe na ibinigay mo sa amin. May this rekindle, may this ignite, may this restore the joy of our salvation, Lord. Ama, patuloy niyo pong i-restore yung joy ng aming salvation at masustain po ito, mapanatili po ito na sa aming paggawa, sa aming pagsunod, merong laging kagalakan. Dahil ang pinaglilingkuran namin ay ang Diyos namin na tapat na lubos na nagmamahal sa amin, umiibig sa amin. Hindi pa man kami pinapanganak dito, sa simula pa lang ng mundo at even hanggang ngayon ay patuloy mo kaming ginagabayan, pinoprotektahan at ginagawang ganap para sa iyong kaluwalhatian. And Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo, Ama, na magamit mong instrumento na maihayag ang iyong salita. Patuloy po, Ama, na mangusap ka sa aming mga buhay, patuloy na i-transform mo kami, patuloy na i-heal mo kami, patuloy na i-deliver mo kami sa mga bagay, Ama, na kami po ay patuloy na ah, makapaglakad doon sa kung saan mo kami tinawag. Patuloy na gawin niyo po kaming ganap, patuloy na i-equip mo kami, patuloy na i-transform mo yung aming mga pag-iisip ng sa aming consistency, yung sa aming pagsunod sa iyo ay hindi mawala yung kagalakan, yung joy ng aming salvation. May we always be reminded and we always reflect kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, kung paano na patuloy, Ama, na ikaw ay nagwo-work sa aming mga buhay. Patuloy din po na ikaw ang nagbibigay sa amin um, ng tulong na hindi po kami mahirapan sa iyong mga pinapagawa. And may we always have the joy ng aming kaligtasan and na hindi po ito mawawala sa amin, Ama. And Ama, ano man po yung nai-share ngayon, ano man po yung naituro na maitanim po ito sa aming mga puso, Ama. At kung may mga weeds doon, tanggalin niyo po ito in Jesus' name. Tanggalin niyo po sa aming mga puso nang ito po ay maitanim, Ama, ng yumabong ito, Lord, maaalagaan po, Ama, maprotektahan at ma-remind sa amin ng Holy Spirit na sa aming bawat paggawa ay merong joy, Ama. Dahil ang kaliwanagan, ang mensahe, Ama, ay naihay na sa amin, na-remind po kami, thank you, Holy Spirit, na kailangan merong joy sa paggawa at merong itong kailangan na sustaining at na hindi naman ito magagawa mag-isa. Pero maraming salamat po na nalaman namin na ito ay sa pamamagitan niyo lamang at kasama po namin ang Holy Spirit na na sa pagre-restore ng joy ng aming salvation. Patuloy po, Ama, na i-bless niyo po ang bawat isa sa kanilang mga trabaho, sa kanilang finances, sa kanilang mga business. Ano man, Ama, yung kanilang mga kinakaharap, let it be known to them, Ama, na ikaw po ang restorer of things. At ano man yung kanilang mga pinagdadaanan, walang imposible sa iyo. Ikaw ang nagpapala at gumagawa ng mga himala. Ikaw ang nagbubukas ng mga pinto na para kami ay makalaya dun sa aming mga sitwasyon at para magawa din namin yung aming mga purpose. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa na umattend dito. Ganun din po ang kanilang mga pamilya. Ah, Ama, tinataas po namin ang lahat nito sa dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas, aming nag-iisang Panginoon ng Hari ng mga Hari, si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Praise and glory to God po.